Kabanata 11:01. Tawagan ng hangin, ipatawag ang ulan, magic arsenal, gumuho ang bundok, gumuho ang lupa, maaliwalas na langit ang madilim na buwan. Ito ang 6 na magagandang spell ng Celestial Emperor Bai Fan. Natutunan na ni Wang Lin ang unang 3 at sinabi ni Qing Shui na ang huling 3 ay mas makapangyarihan. Lahat sila ay naglalaman ng kapangyarihang makawasak sa langit. Ang Mountain Crumble ang una sa 3 huling spells. Ang layunin ay kunin ang kapangyarihan ng isang gumuguhong bundok, ngunit bagaman ito ay parang madali, ito ay lubhang komplikado. Ang mga bundok ay may mga kaluluwa, kaya kung ang bundok lamang ay gumuho ngunit hindi ang kaluluwa, kung gayon ang kapangyarihan ay magiging napakakaraniwan. Sa sandaling gumuho ang katawan at kaluluwa, may papakita lamang ang kapangyarihan ng Mountain Crumbles. Sa isang lugar na puno ng mga bundok, maaaring gamitin ng isa ang kapangyarihan ng Mountain Crumbles, ngunit yun lamang ang unang hakbang. Ang totoong Mountain Crumbles ay magiging tulad ng ginamit ni Qing Shui noon, kung saan walang mga bundok. Upang bumuo ng isang bundok gamit ang iyong banal na kahulugan at pagkatapos ay mag-iniksyon ng celestial na pinagmulan ng enerhiya upang mabuo ang kaluluwa nito. Ang kapangyarihan ng Mountain Crumbles ay nang gumuho ang celestial na pinagmulang enerhiya at divine sense. Hinihiram ang kapangyarihang ito upang isama ang mundo at gawing totoo ang hindi mabilang na mga bundok na iyon. Kung gayon ang gumuho ay magkakaroon ng kapangyarihan ng isang makalangit na spell. Ang susi ng Mountain Crumbles ay hindi ang gumuho ng bundok at ang kaluluwa nito, o ang pagbuo ng bundok na may isang isip, o ang pagbibigay dito ng celestial na pinagmulang enerhiya. Ang susi ay ginagawang totoo ang lahat. Paano gawing totoo ang isang ilusyon, iyon ang focus ng Mountain Crumbles. Ito rin ang pinakamahirap na bahagi. Sa pagtingin sa pagsabog ng malayong bulkan at nararamdaman ang pagguho ng bulkan sa ibaba niya, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Bakas sa kanila ang pagkalito. Wang Er. Ano nga ba ang totoo? Ano ang mali? Walang makasagot sa tanong ni Wang Lin. Tahimik siyang tumingin sa malayo, at naramdaman niya ang pagbabago-bago ng mundo at unti-unting napangiwi. Paano gawing totoo ang isang bundok na gawa sa banal na kahulugan? Hindi sinabi ni Qing Shui kay Wang Lin ang tungkol dito. Ang pag-unawa na iniwan ni Qing Shui kay Wang Lin ay masyadong malabo. Tila ang layunin ni Qing Shui ay para kay Wang Lin na unawain ito mismo at huwag ipasa ito bilang isang mana. Totoo. Mali. Ito ay parang buhay at kamatayan, karmic cause at karmic effect. Pumikit si Wang Lin at nagpatuloy sa pag-iisip. Ang bulkan sa ibaba niya ay pumutok ng mas marahas at naging dahilan ng pagputok ng mas malalayong bulkan. Sa isang iglap, si Wang Lin ay napalibutan ng walang katapusang magma. Ang oras ay tila tumagal magpakailanman. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ngunit napuno pa rin sila ng kalituhan. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kabaong at ginawa itong isang sinag ng liwanag na nawala. Tumayo si Wang Lin at hindi inaasahang tumalon sa bunganga ng bulkan. Nag-spray out ang makapal na magma, ngunit hindi nito napigilan si Wang Lin. Mabilis siyang gumalaw sa lava at hindi nagtagal ay narating niya ang lalim ng bulkan. Umupo siya sa posisyong lotus, pagkatapos ay gumawa ng selyo ang kanyang mga kamay at binuksan niya ang kanyang mga braso. Nagniningning ang mga mata niya at sa kanya muling ipinikit. Wala akong pakialam kung totoo o mali. Kung walang totoo sa mundo, walang mali. Ang totoo at mali ay dalawang panig lamang ng isang barya, at ang mga ito ay magkaugnay na parang buhay at kamatayan. Kung walang buhay, walang kamatayan. Kung walang karmic cause, natural na walang karmic effect. Nauna nang sinabi ni Moji na ang lahat ng domain ay nabuo ng estado ng aking isip. Lumilitaw ang lahat ayon sa gusto natin. Sa sandaling ipikit ni Wang Lin ang mga mata, ang lahat ng enerhiyang pinanggalingan ng apoy sa loob ng kanyang katawan ay sumibol sa lava at dahan-daw ang sumanib sa lava. Sa sandaling ito, para siyang lava. Pagkatapos sumanib sa lava, kumalat ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy ni Wang Lin at nagsimulang sumanib sa bulkan sa paligid ng lava. Sa wakas, naging isa na rin siya sa bulkan. Hindi ito natapos. Habang kumalat ang kanyang enerhiyang pinanggalingan ng apoy, ang lava, ang bulkan, ang itim na usok, at lahat ng enerhiya ng pinagmulan ng apoy ay pinagsama sa isa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang isang sinaunang aura mula sa bulkang ito. Ang sinaunang aura na ito ay ang kaluluwa ng bulkang ito. Nang maramdaman niya ang kaluluwa ng bulkan, ang pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin ay lumabas at sumanib muli sa bulkan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin na siya ang bulkan. Pinahintulutan ng sinaunang kaluluwa ng bulkan si Wang Lin na makakita ng iba't ibang mga eksena nang sumanib siya dito. Nakakita siya ng nasusunog na planeta, at habang nanginginig ang lupa, unti-unting nabuo ang isang bundok. Ang bundok ay napuno ng enerhiyang pinagmulan ng apoy. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy na ito ay naging lava, at sa wakas, nang umabot ito sa isang limitasyon, gumuho ang tuktok ng bundok at bumulwak ang makapal na lava.
Nakita niya kung paano unti-unting huminahon ng bulkan pagkatapos ng pagsabog. Kung gaano kabanggas na mga hayop na makakaligtas dito ay dumating. Nakita rin niya ang mga disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect na lumilipad. Habang dumaraan ang mga alon ng init, lumipad ang mga buto ng ilang halaman na maaaring mabuhay dito. Unti-unting tumubo, nalanta, at muling tumubo ang pulang damo. Nagpatuloy ang cycle na ito sa hindi kilalang tagal ng panahon bago muling nanginig ang lupa at muling pumutok ang bulkan. 10,000 taon ang lumipas sa mga mata ni Wang Lin sa isang iglap. Unti-unting nakalimutan ni Wang Lin ang kanyang pinanggalingan na intensyon at ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang cultivator. Para siyang naging bulkan, naging kaluluwa ng bulkan. Ang mga pagsabog ng bulkan ay tulad ng kanyang pagbubuhos. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang naliwanagan si Wang Lin. Ako ang bulkan. Ang aking galit ay ang pagsabog. Sa kaliwanagang ito, nagsimulang kumalat ang divine sense ni Wang Lin. Hindi nagtagal, ang lahat ng nakapalibot na bulkan ay nasa loob ng kanyang banal na kahulugan. Ang kanyang banal na kahulugan ay kumalat at sumanib sa bawat isa sa mga bulkan. Mas marami pang eksena ang pumupuno sa isip ni Wang Lin. Nakita niya ang mas maraming pagsabog ng bulkan at mas naramdaman niya ang galit ng mga bulkan. Unti-unting kumalat ang kanyang divine sense hanggang sa sakop nito ang lahat ng bulkan sa planeta. Sa sandaling ito, para siyang may libu-libong avatar, at bawat isa sa kanila ay isang bulkan. Ito ay isang elder ng Vermilion Bird Sect ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata nang may pagdududa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumingin siya sa bulkang kinaroroonan ni Wang Lin. Ito ay ang Divine Emperor. Kahit na ang kanyang aura ay sinaunang bilang isang elder sa yugto ng Nirvana Shatterer, natural niyang nakikilala ito. Gayunpaman, nabigla pa rin siya. Ang ikinagulat niya ay bagamat ito ay ang aura ng Divine Emperor, ito ay ibang-iba sa aura ng munting cultivator na naalala niya. Mas maaga, si Wang Lin ay isa lamang Nirvana Scryer cultivator na cultivate ng wala pang 2,000 taon. Bagamat kinilala ng grupong ito ng mga matatanda si Wang Lin sa ibabaw, medyo ayaw nila sa kaibuturan. Gayunpaman, ang aura ay naramdaman na napakatanda na nadama niya na siya ay isang junior bago ang aura na ito. Sa sobrang takot ay agad na lumipad sa ere ang matanda. Naramdaman niya kaagad na lumabas na rin ang 3 pang matatanda sa planeta. Nagulat din ang 3 pa. Tila, ginawa nila ang parehong pagtuklas tulad ng unang matandang lalaki. Sa sandaling ito, nagising ang lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect mula sa kanilang cultivation. Malinaw nilang nararamdaman na sa sandaling iyon, tila isang napakasinaunang banal na kahulugan ang dumaan. Kung iyon lang, hindi ito magkano. Magugulat ang 4 na matatanda, ngunit hindi ito masyadong makakaapekto sa kanila. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpasipsip sa kanilang 4 ng malamig na hangin. Ang banal na pakiramdam na ito ay dumaan at sumaklaw sa buong planeta. Tila ang lahat ng mga bulkan sa planeta ay nagising at sumabog ng sabay-sabay. Ang buong planeta ay tila dumadagindong, at pinalitan ng nakakabasag lupa na tunog na ito ang lahat ng iba pang mga tunog sa mundo. Sa sandaling ito, ang sinaunang aura sa loob ng banal na kahulugang iyon ay tumaas ng husto. Para bang ang mga sinaunang aura ay natipon mula sa lahat ng mga bulkan upang likhain ang kapangyarihan ng oras na ito. Ang kalangitan ay natatakpan ng itim na fog at ang maliwanag na pulang lava ay umagos sa lupa. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng 4 na matatanda ay lubos na nagbago. Lahat ng mga disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect, umalis kaagad sa cultivation planeta na ito. Ang isa sa mga matatanda ay umuungal na parang kulog. Hindi nagtagal, lumipad lahat sa ere ang mga disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect. Ang 4 na matatanda ay sumisingil din habang dinadala ang lahat ng tao sa planeta. Nagpapanik ang lahat, at karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang mga ekspresyon ng 4 na matatanda ay labis na madilim. Napuno sila ng kawalang kasiyahan sa bagong Divine Emperor na naging sanhi nito. Gayunpaman, nang lumitaw ang kanilang kawalang kasiyahan, ang banal na pakiramdam na iyon ay biglang nagsimulang kumalat. Nilampasan nito ang mga miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect at kumalat sa nasusunog na starfield. Habang lumalaganap ang banal na kahulugan, isa pang planeta ang napapaligiran at pinagsama nito. Lalong lumakas ang sinaunang aura. Maraming miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect ang lumipad din palabas ng planetang iyon sa gulat. Habang lumalawak ang banal na kahulugan, ang lahat ng mga planeta ng paglilinang ay nagsimulang sumanib dito. Habang lumalakas ito, lumitaw ang hindi mailarawang makapangyarihang divine sense sa nasusunog na starfield. Lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect ay lumipad palabas mula sa mga cultivation planeta. Ganoon din ang ginawa ni Big Head at ng iba pang alam ni Wang Lin. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang ripple sa labas ng nasusunog na starfield kung saan matatagpuan ang Vermilion Bird Sect. May nag-walk out. Ang taong ito ay isang matandang may puting buhok na nakasuot ng pulang damit.
Kung nakita ni Wang Lin ang taong ito, agad niyang makikilala ang taong ito bilang Master Flamespark. Sa sandaling lumitaw si Master Flamespark, isa pang ripple ang umalingaw at isa pang tao ang lumabas. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, isang malamig na aura ang kumalat. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit at napakagwapo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay mapatla, na para siyang patay. Ngunit ang pag-iiba-iba ng cultivation mula sa taong ito ay naging sanhi ng pag-urong ng mga pupil ni Master Flamespark. Ang Master Flamespark ng All Heaven. Nawala ang malamig na tingin ng nasa katanghaliang lalaki. Isa sa siyam na hari ng Corp Sect, hindi ko lang alam kung alin. Kalmado ang boses ni Master Flamespark, ngunit tinitigan niya ang medyo may edad na lalaki. Kabanata 1102. Sa sandaling ito, lahat ng cultivation planeta sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect ay nababalot ng banal na kahulugan na iyon. Isang sinaunang aura ang pumuno sa buong Starfield, at lahat ng matatanda ay labis na nagulat. Bagamat mataas ang kanilang cultivation level, hindi nila maisip kung anong spell ang nililinang nitong bagong Divine Emperor para maabot ang ganoong nakakatakot na level. Kahit nasa kanilang cultivation level at insight, maliwanag na hindi nila maintindihan ang kapangyarihan ng mga spell ni Celestial Emperor Bai Fan. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay orihinal na hindi kayang saklawin hanggang dito, ngunit sa sandaling ito, nakalimutan na niya ang lahat at naging mga kaluluwa ng mga bulkan. Sumanib din siya sa mga kaluluwa ng bawat planeta at hiniram ang kanilang kapangyarihang kumalat. Iyon ay kung paano nangyari ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang Mountain Crumble spell pa rin ng Celestial Emperor Bai Fan. Sa sandaling ito, tinipon ng banal ni Wang Lin ang mga kaluluwa ng lahat ng cultivation planeta sa loob ng Starfield. Ang mga sinaunang aura na naramdaman ng mga tao sa loob ng banal na kahulugang ito ay nagparamdam na sila ay mabubulok. Sa sandaling ito, lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect, kabilang ang mga Elder, ay bahagi ng Divine Sense ni Wang Lin. Lahat sila ay malinaw na nakadarama ng aura na ito, at lahat ng matatanda ay labis na nabigla. Ang kawalang kasiyahan sa puso ng unang apat na matatanda na nakapansin nito ay nawala na at napalitan ng pagkagulat sa nangyari pagkatapos. Kung walang karmic na sanhi at walang karmic na epekto, kung gayon walang karma. Kung walang buhay, walang kamatayan. Kung walang buhay at kamatayan, ang lahat ay magiging walang hanggan. Kung may totoo, walang mali. Ang totoo at mali ay pinaghihiwalay lamang ng isang pag-iisip, isang sinaunang tinig ang nagmula sa banal na diwa at umalingaw sa pandinig ng lahat. Kaya ito ay ganito. Ito ay isang pag-iisip lamang. Hindi nakakagulat na hindi nag-iwan ng anumang detalye si Senior Brother Ching Shui. Kapag naiintindihan mo, naiintindihan mo. Habang umalingaw ang pag-iisip, tila nagising si Wang Lin. Sa sandaling nagising siya, ang nasusunog na Starfield ay biglang gumalaw. Ang mga kaluluwa ng mga planeta ay lumabas at ang lahat ng mga bulkan sa mga planeta ay sumabog ng sabay-sabay. Ang mga pagsabog ng lahat ng mga bulkan sa Starfield ay nagdulot ng isang dumadagindong na umalingaw sa buong Starfield. Sa sandaling ito na si Master Flamespark at ang ikatlong hari ng Corp Sect ay pumasok sa nasusunog na Starfield. Sa sandaling pumasok sila, ang mga mata ng ikatlong hari ng Corp Sect ay biglang nagningning at napuno ng hindi paniniwala. Sa kanyang paglilinang, naramdaman niya kaagad na ang Starfield na ito ay natatakpan sa isang hindi kapani-paniwalang malaking banal na kahulugan. Ang kapangyarihan ng Divine Sense ay napakalangit na nanginginig na kahit siya ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. The way he saw it, parang hindi tao ang kaharap niya, kundi ang cultivation planets na umiral sa hindi mabilang na taon. Ang sinaunang aura na ito ay nagparamdam sa kanya bilang isang junior. Vermilion Bird Divine Emperor. Ang unang ideya na lumitaw sa isip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Vermilion Bird Divine Emperor na hindi pa niya nakikilala, ngunit naramdaman niyang hindi ito tama. Mula sa iniulat ni Li Yingji, ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor ay isang taong matagal nang hindi naglilinang. Maaaring ito ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor. Lumiit ang mga estudyante ng nasa katanghaliang gulang at naging maingat siya. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Master Flamespark pagkatapos niyang makapasok sa Starfield. Agad niyang naramdaman ang higanting Divine Sense na gamulat sa kanyang isipan. Ito ay. Ang mga mata ni Master Flamespark ay nagpakita ng hindi maisip na pagkabigla. Sa kanyang pananaw, ang kapangyarihan ng banal na kahulugang ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. Hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng isang cultivator. Sa sandaling naramdaman nila ang banal na pakiramdam na ito, natural na naramdaman ni Wang Lin si Master Flamespark at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang Divine Sense ay biglang lumipat sa kanilang dalawa. Ang paggalaw ng kanyang Divine Sense na nagdulot ng isang dumadagindong na umalingaw sa nasusunog na larangan ng bituin. Master Flamespark. Isang mensahe ang nagmula sa banal na kahulugan na ito at umalingaw sa buong Starfield.
Napabuntong hininga si Master Flamespark. Pamilyar ang divine sense na ito, at may hula pa siya kung kanino iyon, ngunit hindi siya makapaniwala. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang iyong kamahalan ay Vermilion Bird Divine Emperor. Ang divine sense ni Wang Lin ay nagdulot ng pagkulog sa buong Starfield. Ikaw si Wang Lin. Nanlaki ang mga mata ni Master Flamespark at ang gulat sa kanyang mga mata ay naging napakapangit. Hindi lang siya, kundi ang ikatlong hari ng Corp Sect ay ganoon din. Ito ay dapat na isang tao mula sa Corp Sect. Ang divine sense ni Wang Lin ay dahan-daang nagpadala ng mensahe. Ang kanyang banal na pakiramdam ay nagpasigla sa dagat ng apoy at dahan-daang pinalibutan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Master Flamespark. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang matandang ito ay ang ikatlong hari ng Corp Sect. Bagamat siya ay mukhang kalmado at imposibleng makita ang kanyang emosyon, ang pangamba na naramdaman niya mula sa Vermilion Bird Divine Sect sa kanyang puso ay lumalim. Siya ay orihinal na dumating na may layuning obserbahan ang Vermilion Bird Divine Sect, ngunit ngayon ay hindi na kailangang obserbahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at dahan-daang sinabi, ilang araw na ang nakalipas, ang junior ng Corp Sect ko, si Li Yingji, ay nagdala ng jade. Dumating ang matandang ito para itanong kung saan ang lokasyon ng bagay na nakatala sa loob ng jade. Kung sasabihin sa akin ng Divine Emperor, ang aking Corp Sect ay labis na magkakaroon ng utang na loob. Pinigilan ni Master Flamespark ang pagkabigla sa kanyang puso at nagtanong din, Wang. Vermilion Bird Divine Emperor. Nagdala rin si Li Yanzi ng jade sa Thunder Celestial Temple. Ang tanong ko ay pareho, saan ang lokasyon na inilarawan sa jade? Sa cultivation ni Master Flamespark, malabo niyang nakita ang ilang mga pahiwatig kung bakit ang divine sense ni Wang Lin ay naging napakalakas. Gayunpaman, ang isang spell na nagpapahintulot sa banal na kahulugan ng isang tao na sumanib ng perpekto sa lahat ng mga planeta sa Starfield ay natakot sa kanya. Ang pagiging misteryoso ng Vermilion Bird Divine Sect ay lalong nadagdagan sa puso ni Master Flamespark. Masasabi ko sa iyo ang lokasyon ng lugar sa Jade. Gayunpaman, ito ay puno ng panganib. Kung pupunta kayo o hindi, nasa inyo na. Habang umaalingaw-ngaw ang divine sense ni Wang Lin, hindi mabilang na mga butil ng liwanag ang lumitaw sa harap ni Master Flamespark at sa nasa katanghaliang gulang na lalaki upang bumuo ng isang mapa ng bituin. Malinaw na inihayag ng star map na ito ang planetang Suzaku. Pagkatapos ng pagkislap ng ilang paghinga, unti-unti itong nawala. Nagliwanag ang mga mata ni Master Flamespark at sinabing, Planet Suzaku. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumiti at mahinahong sinabi, Banal na Emperador, dapat ay mayroon kang ibang mga plano kung ibinubunyag mo ang isang mahalagang piraso ng impormasyon ngayon. Lahat ng tao may kanya-kanyang pangangailangan. Nanghihiram lang ako ng kutsilyo para patayin ang nagbabantay sa bangkay na iyon. Nagpadala ng mensahe si Wang Lin. Hindi na kailangang itago ito sa Corp Sect at All Heaven. Mabuti. Ang Divine Emperor ay talagang tapat. Papayag ang Corp Sect ko sa bagay na ito. Hindi inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na magiging ganito ang sagot ni Wang Lin. Pagkatapos tumawa, tiningnan niya kung saan nanggagaling ang divine sense ni Wang Lin bago niyakap ang kanyang mga kamay at umalis. Medyo nag-isip si Master Flamespark. Pagkaalis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumingin siya kay Wang Lin ng may masalimuot na tingin at bumantong hininga. Minamaliit kita. Hindi ko akalain, hindi ko akalain. Wang Lin, kalimutan ng katotohanan na ako ang master ng Thunder Celestial Temple at ikaw ang Vermilion Bird Divine Emperor. Paano kita tinatrato? Medyo nag-isip si Wang Lin at nagpadala ng mensahe. Hindi masama. Nanliit ang mga mata ni Master Flamespark at tinanong niya, talagang nagpapakatotoo ka. Wang Lin, gusto ko lang malaman kung totoo ba ang sinabi mo sa Jade o hindi ka sigurado. Senior Master Flamespark, hindi kita lilinlangan. Ang impormasyon sa Jade ay totoo. Tumanggo si Master Flamespark at hindi na nagsalita. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at umalis sa nasusunog na Starfield. Nang mawala silang dalawa, ang divine sense na nakapaligid sa buong Starfield ay bumagsak sa hindi mabilang na mga piraso na nawala sa loob ng Starfield. Ang mga bahagi na kabilang sa mga kaluluwa ng mga planeta ay bumalik sa kani-kanilang mga planeta. Nang bumagsak ang divine sense, naapektuhan nito ang origin energy sa Starfield at nabigla ang lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect. Ang mga bulkan ay tumigil sa pagputok sa planetang kinaroroonan ni Wang Lin. Sa loob ng pinakamalaking bulkan, dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay napakaliwanag, at ang liwanag ay tumagos sa lava sa loob ng bulkan. Nagsimula ang aking dumiin sa siklo ng buhay at kamatayan at kalaunan ay naging karma. Ngayon, sa paghiram ng pangunawa sa Mountain Crumbles, nasulyapan ko ang totoo at mali. Sa pag-iisip, kumpleto na ang aking karma domain at nalampasan ang yugto ng Nirvana Scryer at pumasok sa yugto ng Nirvana Cleanser.
Nag-evolve din ang aking domain sa true at false dahil sa pag-unawa sa mountain crumbles. Itong totoo at mali ay iba sa mga ilusyon. Isa itong grand daw. Tumayo si Wang Lin at sa isang hakbang na alon ay lumitaw sa lava. Sa susunod na sandali, lumitaw si Wang Lin sa labas. Tumingin siya sa mundo at unti-unting ngumiti. Nirvana Cleanser. Huminga ng malalim si Wang Lin, at kitang-kita niya ang pagkakaiba sa kanyang katawan. Dati, ang enerhiya ng pinagmula ng apoy sa loob ng kanyang katawan ay umabot sa isang limitasyon, ngunit ngayon, sa isang pag-iisip, ang lahat ng enerhiya ng pinagmula ng apoy sa paligid niya ay umakyat sa kanyang katawan. Habang ang pinagmula ng enerhiya ay damaloy sa kanyang katawan, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at isang bitik ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang crack na ito ay hindi stable noong lumitaw ito, tila ito ay maaaring masira anumang oras. Gayunpaman, ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay lumabas mula sa kamay ni Wang Lin at nag-charge sa crack. Nagsimula itong lumawak, at umalangaw ang mga popping sound sa loob ng crack. Ang espasyo sa loob ng crack ay naging mas malaki, at habang mas maraming pinagmulang enerhiya ang pumasok sa loob, ito ay naging mas matatag. Sa wakas, naabot nito ang isang limitasyon, at naging sapat itong matatag na hindi ito madaling bumagsak. Hindi na kailangang gumamit ng bag ng hawak. Napangiti si Wang Lin habang hinahampas ang kanyang bag na hawak at lahat ng nasa loob ay lumipad palabas sa siwang. Hindi nagtagal, ang bag na hawak ay wala ng laman, at ipinahid ito ni Wang Lin sa pagitan ng kanyang mga kamay upang maging alikabok ang bag. Itinuro ng kanyang kanang kamay ang bitik upang iwanan ang kanyang banal na sentido imprint. Pagkatapos ay winigiway niya ang kanyang kamay at nagsara ang lamet at nawala. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at nanlamig ang kanyang mga mata. Nanlamig ang buong pagkatao niya. Gumawa siya ng isang hakbang at nagpakita sa langit. Nakita niya ang isang hayop na lamok na nagpupumilit na lumipad patungo sa kanya. Ang hayop ng lamok ay ganap na kulay ube, ngunit ito ay napuno ng dugo. Mukha itong nanlulumo at halatang malubhang na sugatan. Kung hindi dahil sa nag-iisang pag-iisip na bumalik upang makilala ang kanyang amo, namatay na ito. Sa partikular, mayroong isang malagim na sugat sa likod ng lamok na nagbuga ng berdeng gas. Pati ang mahabang bibig nito ay nabasag. Nang makita ng hayop ng lamok si Wang Lin, nagpakawala ito ng malungkot na sigaw at lumipad patungo sa kanya. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumama sa likod ng mosquito beast at nawala ang berdeng gas. Pagkatapos ay inabot ng kanyang kaliwang kamay ang kawalan, na naging sanhi ng isang bitik. Agad siyang naglabas ng napakaraming pildores para pakainin ang hayop ng lamok. Kasabay nito, ang kanyang banal na sentido ay pumasok sa isip ng hayop ng lamok. Habang hinahanap niya ang mga alaala nito, naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at isang napakalaking hangarin na pumatay. Hinahanap niya ang kamatayan. Kabanata 1103. Dagat na ulap. Sa gitnang bahagi ng Alliance, mayroong isang starfield na puno ng mga durog na bato. May tatlong kabataang nakadilaw na maingat na sumusulong. Nasa malungkot na kalagayan ang tatlo. Ang isa sa kanila ay may malaking sugat sa kanyang kanang binti na nagsiwalat ng mga buto. Bagamat ito ay may benda, ito ay isang madugong gulo, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Sugatan din ng dalawa, lalo na ang nasa gitna, na may hawak na insenso. May butas siya sa kanan ng kanyang dibdib, at paminsan-minsan ay bumubula ang dugo mula rito. Bagamat nakahawak siya, kailangan siyang suportahan ng ibang tao. Sa likuran niya ay isang grupo ng humigit kumulang 100 ng mga lamok. Bahagyang nasugatan ng mga hayop ng lamok, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang paggalaw. Ang kanilang mga pulang mata ay nakalok sa tatlong tao sa harap nila, ngunit dahil sa insenso, sumunod sila ng hindi sinasadya. Damn it, we let that child giant mosquito beast king get away. Kung may babalik natin ito sa Cloud Sea, maaari nating ipagpalit ito sa Dark Star Sect para sa isang napakahalagang Heaven's Blight liquid. Nagmura ang binata na may sugat sa binti at nadismaya siya sa sitwasyon. Sumigaw ang binata na may butas sa dibdib, shut up. Siguradong may pinalaki ang haring hayop na lamok na iyon. Isang makapangyarihang cultivator lamang sa Alliance ang makakapagpaamo sa mga dambuhalang hayop na lamok na ito na gumagala sa Cloud Sea. Tayong tatlo ay dapat makipagkita sa matanda sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag nahanap na tayo ng cultivator na iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Pagkatapos ng lahat ng bagay ay naging maayos, hindi ko akalain na ang higanteng halimaw na hari ng lamok ay biglang magpumiglas pagkatapos naming umalis sa silangang rehiyon. Naging sanhi ito ng lahat ng mga hayop na lamok na nagsimulang maghimagsik. Kung hindi natin naubos ang dalawang insenso ng kaluluwa ng lamok, natatakot ako na hindi natin maakay ang mga dambuhalang lamok na ito at kinain na sana nila. Sa kasamaang palad, nakatakas ang higanteng hari ng lamok. Gayunpaman, sapat na ang 19 na higanteng hayop ng lamok para makakuha kaming tatlo ng malaking benepisyo. Kahit sa loob ng Heaven Gate Sect, mag-iiba agad ang status natin.
Ang huling kabataang nakadilaw ay tumingin sa mga hayop ng lamok na may sakam na mga mata. Habang lumilipad ang tatlo, unti-unti silang pumasok sa kailaliman ng starfield na puno ng mga durog na bato. May isang lugar na natatakpan ng green light screen. Kanya-kanya silang tatlo ng jade at kinagat ang kanilang mga dila para tumalsik ang dugo sa mga jade. Sa sandaling iyon, ang tatlong jade ay kumikinang ng maliwanag at lumipad patungo sa ilaw na screen. Lumitaw ang mga ripple sa light screen at pagkatapos ay nabuo ang isang vortex. Sumakay silang tatlo sa puyaw ng tubig. Sinipsip din ng mahigit isang dosenang hayop ng lamok. Nang muli silang lumitaw, silang tatlo at ang mga hayop na lamok ay nasa loob ng screen ng ilaw. Halatang nakahinga silang tatlo. Sinabi ng kabataang may hawak ng insenso. Kakaiba talaga para sa mga higanting hayop ng lamok mula sa aking cloud star system na lumitaw dito. Buti na lang at hindi marami. Kung ito ay isang grupo ng 10,000 tulad ng nakita natin sa Wind Celestial Realm, nanginginig ang kabataan at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Kalimutan mo na. Walang silbi ang pag-iisip patungkol dito. Nasuri na namin ang bagay na hiniling sa amin ng sekta na suriin. Dapat tayong umalis sa lalong madaling panahon. Masama ang pakiramdam ko. Nagkatinginan silang tatlo at nagpatuloy sa paglipad. Ilang sandali pa, isang higanting porma sayon na nabuo ng mga durog na bato ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga pagsabog ng berdeng ilaw ay nagmula sa malaking porma sayon. Bilang karagdagan, halos 100 cultivator ang naglilipat ng mga durog na bato dito at idinagdag ang mga ito sa malaking porma sayon. May dalawang matandang lalaki na nakatayo sa itaas ng malaking porma sayon. Nakasuot sila ng kulay ube at may puting buhok, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbigay ng makapangyarihang mga titig. Nag-uusap silang dalawa sa mahinang boses at nakaturo sa malaking porma sayon sa ibaba. Ang pagdating nilang tatlo ay nakakuha ng atensyon ng mga tao rito, ngunit hindi nila masyadong pinansin. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang mga tingin sa mga hayop na lamok sa likuran nila, nagbago ang lahat ng kanilang mga mukha. Ang ilan na mas mahiyain at may matinding takot sa mga hayop na lamok ay malakas na napabulalas. Giant Mosquito Beast. Biglang nagkaroon ng kaguluhan, at ang halos 100 cultivator na iyon ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumitig sa mga hayop na lamok. Labis na ipinagmamalaki ng tatlong taong nakadilaw ang naging reaksyon nila. Nang makita nilang tatlo ang mga Mosquito Beast na ito, halos pareho sila ng ekspresyon. Sumara ang dalawang sinag ng lila. Ito ay ang dalawang matanda. Ang isa sa kanilang mga tingin ay dumaan sa mahigit 100 hayop ng lamok, at sinigawan niya ang mga cultivator, ano ang dapat tingnan. Mabilis, buuin ang formation. Sa sigaw ng matanda, nagkalat ang mga nakapaligid na cultivator upang ipagpatuloy ang hindi natapos na gawain. Gayunpaman, paminsan-minsan ay tinitingnan nila ang mga hayop ng lamok na may kasakiman sa kanilang mga mata. Matapos sumigaw ang matanda, tumingin siya sa mga hayop na lamok na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa tatlong kabataang nakadilaw at nagtanong, Suzin, ano ang pakikitungo sa mga dambuhalang hayop na ito? Ang kabataang may mga sugat sa kanyang dibdib ay agad na iniulat ang lahat ng may paggalang. Sa wakas, medyo nag-alinlangan pa siya bago niya ikwento ang nangyari habang papunta rito at kung paano nakatakas ang higanting hari ng lamok. Nang marinig ito ng matanda ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa isa pang matanda, at nagliwanag ang kanilang mga mata at may nag-aalalang tingin na nakatago sa kanilang mga mata. Kung ang mga higanting lamok na ito ay walang may-ari, hindi mahalaga. Ngunit ang pagkakataong iyon ay halos zero. Maaari ba nating pukawin ng isang taong maaaring magpalaki ng mga dambuhalang hayop na lamok na ito? Malaki ang halaga ng mga higanting mosquito beast sa Cloud Star System. Ang mga halimaw na ito ay madalas na naninirahan sa mga grupo ng daan-daang libo, kaya napakahirap silang hulihin. Kahit na ang rank 6 o mas mataas na mga cultivator ay kailangang gumastos ng maraming problema upang subukang makuha ang mga ito. Ang mahigit 100 ng mga higanting mosquito beast na ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng kayamanan para sa aking Heaven Gate sect. Nagkatinginan silang dalawa at nakita nila ang katakawan at pagiging mapagpasyahan sa mga titig ng isa't isa. Gamit ang green light screen, hindi magiging madali para sa Alliance cultivators na makapasok. Kahit na dumating ang isang peak na Nirvana Shatterer cultivator, aabutin ng ilang araw para masira nila ang formation na ito na ibinigay sa amin ng isang rank 8 sect. Kailangan lang nating bumili ng ilang oras para makabalik sa Cloud Star System. Kung hahabulin nila tayo sa Cloud Star System, sisiguraduhin nating hindi na sila babalik. Pabilisin ang pagbuo ng formation. Nagkasundo silang dalawa. Napuno ng pananibik ang tatlong kabataang nagbalik ng mga hayop na lamok. Dahil ang mga matatanda ay sumang-ayon sa bagay na ito, sila ay ligtas. Sa sandaling bumalik sila sa sekta, tiyak na magkakaroon ng mga gantimpala para sa kanilang tatlo. Ang kabataang may sugat na binti ay tumawa ng may pagmamalaki.
Hehe, ngayon gusto kong makita ang Panginoon ng mga hayop na lamok. Gusto kong makita kung paano niya sisikapin na basagin ang screen ng liwanag at kung paano niya kailangang panuuri ng walang magawa habang umaalis kami kasama ang kanyang mga hayop na lamok. Sa sandaling ito, ang may-ari ng mga hayop na lamok, si Wang Lin, ay nagtaas ng kanyang kamay at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang lamig. Kung sino man ang pamilyar kay Wang Lin, malalaman nilang galit na galit siya ngayon. Si Wang Lin ay may sariling mga prinsipyo. Kung hindi siya sinaktan ng iba, hindi niya sila sasaktan. Kung hindi dahil sa katotohanang darating si Tuo Senador para tugisin siya kahit anong mangyari, hindi siya magpapuka na laban kay Tuo Senador. Ang kanyang mga hayop na lamok ay hindi nag-udyok sa kabilang partido, ngunit sila ay naakit ng mga ito. Malubhang nasugatan din nila ang mga hayop ng lamok, at naantig ito sa ilalim ng linya ni Wang Lin. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay walang awang kumuyam habang nakatingin sa langit sa itaas. Nang marating niya ang yugto ng Nirvana Cleanser, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng banal na paghihiganti. Gayunpaman, siya ay nasa loob ng Vermilion Bird Divine Sect. Kung ang Divine Retribution ay bababa, maaari itong magdulot ng hindi maisip na pinsala sa Vermilion Bird Divine Sect. Kahit na matulungan siya ng iba, hindi kailangan ni Wang Lin ng tulong sa ngayon. Nais niyang subukan kung gaano kalakas ang kanyang apoy at kulog sa loob ng banal na paghihiganting ito. Kung noon pa man, hindi na mababago si Wang Lin kapag bumaba na ang banal na paghihiganti. Gayunpaman, pagkatapos malaman ng siyam na mahiwagang pagbabago, nagawa niya. Sa sandaling naabot niya ang yugto ng Nirvana Cleanser, ginamit niya ang 9 Mysterious Transformations para i-seal ang kanyang cultivation sa gilid ng Nirvana Scryer para pigilan ang banal na paghihiganti. Alam ni Wang Lin na kailangan lang niya ng pag-iisip para talagang maabot ang Nirvana Cleanser stage. Sa sandaling iyon, ang banal na kaparusahan ay mabilis na darating. Siya ay orihinal na nagplano na umalis sa Vermilion Bird Divine Sect upang makahanap ng isang liblib na lugar sa silangang rehiyon upang makalusot sa banal na paghihiganti. Gayunpaman, ang hitsura ng kanyang hayop na lamok ay mabilis na nagpabago sa isip ni Wang Lin. Gamit ang kanyang kanang kamay, inilagay niya ang malubhang na sugatan na hayop ng lamok sa bitik. Pagkatapos ay humakbang si Wang Lin batay sa ruta mula sa mga alaala ng hayop ng lamok. Sa hakbang na ito, lumitaw ang mga ripple sa harap ni Wang Lin, at nawala siya ng walang bakas. Spatial bending. Lumitaw ang mga ripple sa silangang gilid ng Alliance Star System. Kumalat ang alon ng mga alon na parang isang batong inihagis sa tubig. Lumabas si Wang Lin mula sa gitna ng mga ripples na puno ng malamig na pagpatay na layunin. Ang paligid ay ganap na tahimik habang siya Wang Lin ay tumingin sa paligid. Ito ang lugar kung saan naglabanan ang mga hayop na lamok at ang tatlong cultivator na nakadilaw. Bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay nang humakbang siya pasulong. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag, sumugod pasulong, at agad na nawala. Umalingaw-ngaw sa mga bituin ang pagsabog ng dumadagindong na dagindong dahil masyadong mabilis si Wang Lin at lumikha ng mga sonic boom. Nakasuot siya ng snow white robe. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman at ang malalang nasugatan na hayop ng lamok ay lumipad palabas. Ang mga tabletas ni Wang Lin ay pawang mga celestial na tabletas, kaya lahat sila ay napakahusay. Pagkatapos uminom ng mga tabletas, ang lamok ay tila mas masigla at ang mga sugat nito ay tumigil sa pagdurugo. Sa sandaling ito ay lumitaw, ipinakita nito ang parehong malamig na tingin kay Wang Lin. Tumingin ito sa harapan at nagpakawala ng marahas na iyak. Halatang ayaw nito. Kung hindi dahil sa insenso, paano kaya ang isang hari ng mga hayop na lamok na may higit sa isang dosenang lamok ay malubhang masugitan ng tatlong maliliit na cultivator na iyon at madakip pa ang mga nasasakupan nito? Hindi pa nito naramdaman ng ganitong uri ng kahihiyan mula noong nagsimula itong sumunod kay Wang Lin. Sa sandaling ito, kasama ang kanyang amo sa malapit, ang hayop ng lamok ay agad na naging masigla. Pumili ito ng direksyon at nauna. Naging madilim ang ekspresyon ni Wang Lin habang sinusundan niya ang hayop ng lamok habang sinusundan nito ang mga kasama nito. Sa kanyang pag-usad, ang galit sa kanyang puso ay naging napakalaking. Ang mga ilusyon ng maliliit na bulkan ay lumitaw sa paligid niya. Kabanata 1104. Divine Retribution. Sa sandaling lumitaw ang mga ilusyonaryong bulkan na ito, nagsimulang magtipon ng malalaking halaga ng pinagmulang enerhiya sa loob ng mga ito. Habang gumagalaw si Wang Lin, parang may grupo ng mga bulkan na sumusunod sa kanya. Kung may makakita sa eksenang ito, mapapabuntong hininga sila at magugulat. Ito ay ang katotohanan lamang na ang mga bulkang ito ay mukhang masyadong totoo. Sa isang sulyap, masasabi mong hindi totoo ang mga ito, ngunit kung titingnan mo muli, mararamdaman mong nasa tabi ka lang ng mga bulkan. Masyado silang totoo, at makakaapekto ito sa iyong isip. Ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at mali ay sapat na upang maalog ang sinumang cultivator sa ibaba ng yugto ng Nirvana Shatterer. Maging ang mga cultivator ng Nirvana Shatterer ay maaapektuhan nito.
Pagkatapos ng lahat, ito ang una sa huling tatlong spell ni Celestial Emperor Bai Fan. Gumuho ang bundok. Ang galit sa puso ni Wang Lin ay nagpakita sa anyo ng mga bulkang iyon habang sinusundan niya ang hayop ng lamok. May kakaibang pabango na pinalabas ng mga hayop ng lamok na tanging ang sarili nilang angkan lang ang nakakakita. Sa sandaling ito, ang hayop ng lamok ay may mabangis na ekspresyon. Ang bango ng mga miyembro ng kanyang angkan ay napakalakas kaya't hindi na kailangang maingat na hanapin ito upang mahanap ito. Tulad nito, ang tao at hayop ay mabilis na lumipat sa sistema ng bituin. Pagkatapos ng 15 minuto, sumimangot si Wang Lin. Kung tutusin, nasugatan at mabagal ang hayop na lamok. Kung patuloy silang gumagalaw sa ganitong bilis, sino ang nakakaalam kung gaano katagal upang mahanap ang mga taong nagnakaw ng mga hayop ng lamok? Bukod dito, unti-unting naramdaman ni Wang Lin na papalapit na ang banal na paghihiganti. Ang selyo na inilagay niya gamit ang 9 mysterious transformations ay lumuwag. Pagkatapos ng lahat, ito ay outer space. Hindi tulad ng Vermilion Bird Divine Sect Starfield, kung saan mayroon lamang fire origin energy dahil sa hindi mabilang na mga taon ng pagkasunog, ang pinagmula ng enerhiya dito ay lubos na halo-halong. At kahit na selyado ang kanyang cultivation, pumasok pa rin ang origin energy sa kanyang katawan. Ang pinagmulang enerhiya na ito ay dahan-daw ang binago ang mga meridian sa kanyang katawan. Ang mga Nirvana Cleanser Cultivator ay binago ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pinagmulang enerhiya upang mas angkop silang maunawaan ang batas. Habang nagmumuni-muni, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang bitik na halos 5 talampakan ng haba. Ang crack na ito ay hindi na natili sa isang lugar, ngunit lumipat sa parehong bilis ng Wang Lin. Ito ay parang isang maliit na bangka na mabilis na dumausdad sa malawak na karagatan, at mukhang kakaiba. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin ang lamot at naglabas ng dilaw na anting-anting. Sa isang pag-iisip, ang 5 talampakang crack na ito ay agad na nawala. Inihagis niya ang dilaw na anting-anting sa hayop ng lamok. Nanginginig ang hayop ng lamok at pagkatapos ay pinalibutan ng ipoypo ang katawan nito at umangkas sa kalawakan sa itaas. Ang ipoypo na ito ay naging dilaw ng lupa, at sa pag-ikot nito, lumitaw ang tunog ng umaalulong na hangin. Kasabay nito, lumitaw ang isang higanteng ibon sa itaas ng ipoypo at binuksan ang mga pakpak nito. Ang hayop ng lamok ay biglang nagpakawala ng isang nanginginig na sigaw at sumulong na parang kidlat. Ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Bilang resulta, ang bilis ng hayop ng lamok ay umabot sa isang limitasyon, at si Wang Lin ay dumaong sa hayop ng lamok. Ang hayop ng lamok ay napakabilis ngayon. Napakabilis na nakikita lamang ni Wang Lin ang mga bituin sa dikalayuan na lahat ay lumabos sa mahabang linya habang siya ay dumaan sa kanila. Ito ang bilis ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Ang hayop ng lamok ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng bilis. Ngayong nakuha na nito ay agad itong nagpakawala ng malakas na iyak. Gayunpaman, ang bilis ay hindi nagdulot ng kakulangan sa ginhawa habang lumilipad ito sa mga bituin. May isang grupo ng mga cultivator ng Alliance na binigyan ng utos na umatras mula sa larangan ng digmaan. Lumilipad sila sa star system nang bigla silang nakaramdam ng bugzo ng hangin at narinig ang sipol ng hangin. Malakas ang hangin kaya agad silang tinangay. Gulat na gulat silang lahat sa sitwasyon habang nagpapakatatag sila. Ito. Ano ito? Hanggang ngayon ay narinig nila ang tunog ng sigaw ng halimaw ng lamok. Ang tunog ng sigaw ay mas mabagal kaysa sa bilis ng lamok. Ang mga ekspresyon ng mga cultivator na ito ay lubhang nagbago. Masyado silang natakot para makagalaw. Pagkatapos nilang magtinginan ay agad silang umalis sa lugar. Sa bilis ng lamok, hindi rin nagtagal ay sinundan nito ang pabango ng kauri nito patungo sa Starfield na puno ng mga durog na bato. Kahit na bahagi ito ng gitnang lugar, napakalayo nito. Napakakaunting mga planeta ng paglilinang dito, at kahit na ang lahat ay inabandona. Dahil dito, halos walang cultivator ang pupunta rito. Nang makita ang lugar na puno ng mga durog na bato, ang mabangis na hayop ay nagpakawala ng isang matalim na tili at walang hangganang galit ang napuno ng mga mata nito. Nag-charge ito sa larangan ng mga durog na bato, na lumikha ng isang serye ng mga popong sound. Ang lahat ng mga durog na bato na hamarang sa hayop ng lamok ay nagkapira-piraso. Dumiretso ang lamok na hayop sa parang nabaliw. Habang sumisingil ito sa kailaliman ng rubble field, lumikha ito ng serye ng mga popong sound. Sa loob ng berdeng ilaw na screen sa kalaliman ng mga durog na bato, ang pormasayo na itinayo ng halos 100 cultivator ay malapit ng matapos. Lalong tuwang-tuwa ang dalawang matanda na naka-purple. Kapag nakumpleto na ang pagbuo, maibabalik nila ang mga higanting lamok na ito sa Cloud Star System. Sa oras na iyon, magagawa ng kanilang Heaven Gate sect na ipagpalit ang mga dambuhalang hayop na lamok na ito para sa malaking benepisyo. Napakaganda ng mood nilang dalawa habang nagkukwentuhan. Nawala ang lahat ng alalahanin nila dahil malapit nang makumplito ang formation. Gayunpaman, sa oras na ito,
ang mga dambuhalang hayop ng lamok na tinatakan ng insenso ay biglang nagsimulang tumili kahit na sila ay talagang kalmado dahil sa insenso. Hindi lang isa sa kanila ang umiiyak. Lahat ng mata ng mga hayop na lamok ay namumula, at nagsimula silang magpumiglas. Ang biglaang pagbabagong ito ay nakakuha ng atensyon ng dalawang matanda na naka-purple, at lahat ng bumubuo ng porma sayon ay tumingin din. Ang mga hayop na lamok na ito ay tila nabaliw, at sinubukan nilang magmadaling lumabas mula sa kulungan na nilikha ng insenso. Sinabi ng isa sa mga elder na naka-purple, may mali. Magsasalita na sana ang matanda sa tabi niya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya at lumingon siya. Narinig niya ang ilang mga muffled earth-shattering rumbles na nagmumula sa light screen na nagpoprotekta sa kanila. Sa isang iglap, walang tigil na kumikislap ang berdeng ilaw na screen, na naging dahilan upang ang lugar ay humalili sa liwanag at madilim. Agad na naging malungkot ang mga ekspresyon ng dalawang matanda at sila ay lumipad sa unahan. Bago sila makalapit, nakarinig sila ng malakas na tili na nagmumula sa labas ng green light screen. Sa sandaling pumasok ang tunog na ito, ang tatlong kabataang A na nagdala ng mga hayop na lamok ay nanginig. Agad nilang nakilala ang sigaw na iyon bilang ang halimaw na hari ng lamok. Dumating talaga yung taong yun. Kasama ang mga matatanda rito, baka magkaroon tayo ng pagkakataong mahuli ang hari ng lamok. Nagkatinginan silang tatlo at lumipad patungo sa green light screen. Sa labas ng berdeng ilaw na screen, ang hayop ng lamok ay lumipad sa isang hindi maisip na bilis at nabasag sa liwanag na screen sa galit. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw sa liwanag na screen nang gawin niya iyon. Gayunpaman, ang berdeng ilaw na screen ay napakalakas, kaya't ito ay hindi gumagalaw, habang ang lamok na hayop ay dumanas ng rebound at itinulak pabalik ng halos 1,000 talampakan. Kung hindi dahil sa binawasan ni Wang Lin ang rebound force, ang hayop ng lamok ay nasugatan muli. Ang hayop ng lamok ay napuno ng ayaw at ang mga mata nito ay puno ng layuning pumatay habang nagsimula itong sumigaw. Tumayo si Wang Lin sa gilid at tinitigan ang berdeng ilaw na screen. Napakalmado ng kanyang ekspresyon nang humakbang siya pasulong at dumating sa tabi ng berdeng ilaw na screen. Bumagsak ang kamay niya at mabilis na lumabas ang fire origin energy sa loob ng katawan niya. Agad na pinalibutan ng dagat ng apoy ang berdeng ilaw na screen. Ang tunog ng isang bagay na nasusunog ay naririnig, ngunit ang berdeng ilaw na screen ay hindi nawala. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Isang panunuya ang nanggaling sa loob ng green light screen. Dumating na ang dalawang matanda na naka-purple. Tiningnan nila si Wang Lin nang may paghamak mula sa loob ng light screen. Ang kanilang orihinal na tense na isipan ay lumuwag nang makita nila ang antas ng cultivation ni Wang Lin. Ang dalawang elder na ito ay hindi mga Nirvana Shatterer Cultivator o kahit na Peak Nirvana Cleanser Cultivator. Sila ay nasa huling yugto lamang ng Nirvana Cleanser. Pagkatapos ng lahat, hindi sila tunay na mga mensahero ng Cloud Star System. Sila ay dumating dito sa pamamagitan ng isang lihim na paraan. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang dagat ng apoy ay umatras mula sa berdeng ilaw na screen. Ang kanyang madilim na tingin ay tumagos sa berdeng ilaw na screen at damapo sa dalawang matanda sa loob. Malungkot ang boses ni Wang Lin habang dahan-dahan niyang sinabi, ibigay mo ang mga hayop na lamok at ang tatlong matatapang na junior na iyon at maaari kong iligtas ang iba sa iyo. Agad na nagtawanan ang dalawang matanda. Ang isa sa kanila ay nagpahayag ng tingin ng panunuya at sinabing, hindi ko akalain na ang alyansa ay maaaring magkaroon ng isang taong mayabang na tulad nito. Ang pagbabante sa aming dalawa ng iyong antas ng paglilinang ay walang katotohanan. Bagamat ang dalawang iyon ay minamaliit si Wang Lin, sila ay lubhang maingat at hindi umalis sa berdeng ilaw na screen. Sa kanilang mga mata, ang taong ito ay hindi ang Panginoon ng mga hayop na lamok, ngunit isang uri ng disipulo na narito upang akitin sila. Ang tunay na makapangyarihang cultivator ay kailangang magtago sa labas ng kalasag ng berdeng ilaw. Bagamat walang nakita ang kanilang divine senses, lalo lang silang naghinala. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit na ito. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pinakawalan ng 9 mysterious transformation seal, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang cultivation. Sa sandaling ito, ang aura ng isang Nirvana Cleanser Cultivator ay lumitaw mula sa katawan ni Wang Lin at isang malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Habang ang siksik na pinagmula ng enerhiya ay pumasok sa katawan ni Wang Lin, umalingaw ang mga popong sound mula sa loob niya. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ang nagsimulang magtipon sa mga bituin. Ang mga ulap ng banal na gantimpala ay nagsimulang magtipon sa itaas ng starfield na ito na puno ng mga durog na bato. Sa isang iglap, natakpan ng mga ulap na ito ang buong starfield. Kasabay nito, ang lakas ng langit ay bumaba mula sa mga ulap papunta sa starfield na ito ng rubble. Pinag-iwalay nito ang espasyong ito mula sa natitirang sistema ng bituin. Ito, Divine Retribution.
Nanlaki ang mga mata ng dalawang matanda na nakasuot ng lila at bamaha nang hindi makapaniwala. Agad na sumilay ang takot sa kanilang mga mata. Bagamat ang dalawang elder na ito ay mga Nirvana Cleanser Cultivator, wala silang masyadong alam tungkol sa banal na paghihiganti. Ang dahilan kung bakit nila ito nakilala ay dahil nasaksihan lang nila ang isang banal na paghihiganti sa Cloud Sea Star System bago sila pumunta dito. Kabanata 1105. Gumuho ang bundok. Ang Divine Retribution Cloud ay nagtipon sa mabilis na bilis, mas mabilis kaysa sa alinman sa mga naunang Divine Retribution Cloud na hinarap ni Wang Lin noon. Sa isang kisap mata, natakpan ng mga ulap ang Starfield. Isang dumadagandong na maaaring yumanig sa buong Starfield ay nagmula sa langit at isang bolt ng pulang ilaw ang lumabas sa gitna ng mga ulap. Ang pulang lighting bolt na ito ay kasing kapal ng balde, at lahat ng mga durog na bato sa daanan nito ay nagkawatak-watak. Malaking halaga ng spatial crack ang lumitaw na parang ang espasyo mismo ay mababasag. Masyadong mabilis ang pulang kidlat na ito. Kung paanong ang pulang kidlat ay nakatatak sa mga mata ng dalawang matanda na naka-purple, ito ay direktang sumunog kay Wang Lin. Ang taong ito ay talagang gumamit ng hindi kilalang paraan para makaakit ng banal na kaparusahan bago tayo. Bulong ng isa sa mga matatandang naka-purple sa sarili na parang hindi makapaniwala sa nakita. Bumaba ang pulang kidlat na may nakakagulat na momentum na nagdulot ng mga ripples na lumitaw at direktang damapo sa ulo ni Wang Lin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin nang bumagsak ang pulang kidlat. Itinaas niya ang kanang kamay at walang awang pinisil. Sa isang iglap, ang nakakagulat na kidlat ay bumagsak sa pagpisil ni Wang Lin at naging hindi mabilang na mga arco ng kidlat na nakakalat sa paligid niya. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paghinga ng dalawang matanda na naka-purple. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, dumating ang tatlong kabataan at nakita nilang dinudulog ni Wang Lin ang Divine Retribution na kidlat. Ang kanilang mga anit ay nanginginig at sila ay halos matakot sa kanilang mga talino. Ang isa sa kanila ay nagsimulang manginig, at ang takot sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang ganitong uri ng Divine Retribution lighting ay tunay na hindi gaanong mahalaga sa kanya. Madali niyang naduraj ang unang kidlat ng banal na ganting kidlat, at sa isang alon ng kanyang kanang kamay, ang nakakalat na kidlat ay mabilis na nagtipon patungo sa kanyang kanang kamay. Sa isang kisap mata, isang pulang ilaw ang lumitaw sa paligid ng kamay ni Wang Lin, at isang kidlat ang gumalaw sa loob ng liwanag. Habang tumitingin ng malamig na tingin ni Wang Lin, ang mga tao sa loob ng berdeng ilaw na screen ay parang may masamang mangyayari. Inihagis ni Wang Lin ang pulang ilaw sa kanyang kamay sa berdeng ilaw na screen. Ang pulang ilaw ay naging pulang kidlat at bumagsak sa berdeng ilaw na screen. Ang berdeng ilaw na screen ay nanginginig ng malakas, na naging dahilan upang mamatla ang dalawang matatandang naka-purple. Hindi siya isang ordinaryong cultivator. Ang lakas ng berdeng ilaw na screen na ito ay lampas sa inaasahan ni Wang Lin. Kahit na isang kidlat ng banal na paghihiganti ay hindi sapat para masira ito. Kung hindi sapat ang isa, gagamit ako ng 10. Kung hindi sapat ang 10, gagamit ako ng 100. Sabi ni Wang Lin habang pinupuno ang kanyang mga mata ng layuning pumatay. Dumagundong ang banal na mga ulap sa itaas at isa pang kidlat ang bumagsak. Ito ay hindi lamang isang bolt. Ang pulang kidlat ay tila nag-uugnay sa isang linya. Isang kabuuan ng 9 na bolts ng Divine Retribution na kidlat ang bumaril kay Wang Lin. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakangiti siya habang tumatalon sa ere. Hindi lang siya umiwas, naningil siya sa Divine Retribution na kidlat. Kasabay nito, isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at ang kanyang sinaunang Thunder Dragon na pinanggalingan na kaluluwa ay lumipad at nagpakawala ng dagandong sa Divine Retribution na kidlat. Ang dagandong ng sinaunang Thunder Dragon ay magpapasunod sa lahat ng kulog at liwanag. Gayunpaman, si Wang Lin lamang ang naglakas loob na umungol sa kidlat ng banal na gantimpala ng langit. Ang 9 na bolts ng pababang kidlat ay huminto bago ang dagandong mula sa sinaunang kulog na dragon na pinanggalingan ng kaluluwa ni Wang Lin. Sumakay siya sa gitna ng 9 na kidlat at kumikislap ang kidlat sa kanyang kaliwang mata. Ang 9 na bolts ng Divine Retribution na kidlat ay natipon sa kanyang kaliwang mata na parang may suction force na nagmumula dito. Nagpatuloy ang dagandong habang ang mga kidlat ay pumasok sa kanyang kaliwang mata hanggang sa masipsip silang lahat. Sa sandaling ito, napuno ng kidlat ang kanyang katawan at umalingaw ang mga popong sound. May konting kidlat pa nga sa paligid ng katawan niya, para siyang kulog na celestial. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo habang nakatingin sa banal na Retribution Cloud sa itaas niya at sumigaw, "Ito na lang ba ang kapangyarihan na mayroon ka?" Sa sandaling ito, hindi niya alam kung anong uri ng pagkabigla ang naidulot niya sa mga taong nasa ibaba dahil sa banal na ganting kidlat. Natakot ang tatlong kabataan sa kanilang pag-iisip. Hindi nila maisip na na-provoke nila ang isang nakakatakot na kalaban.
Nanlalaman, lumalamon ng banal na ganting kidlat, ang mga mukha ng dalawang matatandang naka-purple ay naging mapotla. Sa sandaling ito, matagal nang nawala ang pagmamalaki sa kanilang mga mukha at tumingin sila kay Wang Lin nang may gulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Naisip nila na ang puting buhok na kabataang ito ay kailangang itago ang kanyang antas ng paglilinang. Nang makita nilang nilamon ni Wang Lin ang siyam na kidlat ng banal na paghihiganti, lumabas ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Ang isa sa kanila ay tumalikod at umungal, mabilis, tapusin ang pagbuo, dali. Ang halos 100 cultivator sa di kalayuan ay wala sa harapan, ngunit nakikita pa rin nila ang nangyari, at lahat sila ay nabigla. Matapos umungol ang matanda, napabuntong hininga sila at mabilis na binilisan ang pagbuo ng porma sayon. Nagmamadaling bumalik din ang mga matatandang naka-purple. Hindi nila pinansin ang kanilang mga katayuan bilang matatanda at nagsimula na ring tumulong sa pagbuo ng porma sayon. Mabilis, dapat tayong magmadali at umalis sa mapahamak na Alliance Star System na ito. Paano magkakaroon ng Alliance Star System ng isang taong kayang na makakain ng Divine Retribution na kidlat? Ang banal na paghihiganti ulap ay nagtipon muli at isang malakas na presyon ang lumitaw. Sa sandaling ito, bumaba ang isang 10 talampakan ng kapal na purple lightning ball. Napakalakas nito na sa sandaling ito ay sumisingil, ito ay bumasag sa kalawakan at pumasok sa walang laman. Gayunpaman, mabilis itong lumabas mula sa kawalan ng 3 pulgada mula kay Wang Lin at bumagsak sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Nagpakawala si Wang Lin at hindi umatras kahit isang hakbang. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinawakan ang 10 talampakan na lilang kidlat. Kahit gaano kalakas ang dumadagandong na dagandong, hindi gumagalaw ang katawan ni Wang Lin. Napakaraming natitirang kidlat ang nakapalibot kay Wang Lin at patuloy na bumubulusok. Hindi dito nagtapos. Ang banal na paghihiganti ay tila nagalit, at ang malaking halaga ng mga lilang kidlat ay binomba si Wang Lin. Hindi nagtagal, nabuo ang kidlat ng bola na halos 1,000 talampakan ng lapad bago si Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay unti-unting itinutulak pabalik ng kidlat na ito, ngunit may bakas ng kabaliwan sa kanyang mukha. Isang dagandong ang pinakawalan ni Wang Lin. Kaunti pa. Ang Divine Retribution na kidlat sa itaas ng Starfield ay nagpakawala ng isang tila tao na dagandong, at sa sandaling ito, isang bolt ng 7 kulay na kidlat ang bumaba. Sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na kidlat, nahati ito sa 7 magkakaibang kidlat. Bumaba sila kay Wang Lin habang may dalang hindi maisip na lakas. Umalingaw-ngaw ang dagandong habang patuloy na umatras si Wang Lin. Ang bola ng kidlat sa kanyang harapan ay naging mahigit 1,000 talampakan ng lapad, at ang kapangyarihan sa loob nito ay hindi maisip. Kahit na si Wang Lin ang may kapangyarihan sa lahat ng kulog at kidlat, nahihirapan siyang tiisin. Nang makita ang walang katapusang banal na kaparusahan na nagsimulang muling umikot at lumilitaw ang mga kislap ng 7 kulay na liwanag, lumipat si Wang Lin. Walang awa niyang ibinato ang bowl ang ito ng kidlat sa berdeng ilaw na screen, at ang mga tao sa loob ay napahiyaw sa gulat. Ang bola ng kidlat na ito na naglalaman ng di masusukat na halaga ng banal na paghihiganti na kidlat ay naglalaman ng kapangyarihang makasira sa langit, at sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, bumagsak ito sa berdeng ilaw na screen. Ang mga mukha ng dalawang matanda na naka-purple ay namutla at ang kanilang mga pupil ay lumiit. Buksan ang formation. Agad na umungol ang isa sa mga matatanda. Wala siyang pakialam kung hindi kumpleto ang formation. Gayunpaman, walang tumutol. Ang halos 100 cultivator ay lahat ay nakakuha ng kanilang sariling mga posisyon at bumuo ng kanilang sariling mga selyo. Tungkol naman sa dalawang matanda na naka-purple, tumingin sila sa pababang bola ng kidlat at umupo. Ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa ay sumanib sa berdeng ilaw na screen sa pagtatangkang palakasin ito. Halos sa sandaling ang kanilang pinagmulang kaluluwa ay pumasok sa berdeng ilaw na screen, ang bola ng kidlat ay bumagsak sa berdeng ilaw na screen. Umalingaw-ngaw ang isang nanginginig sa langit na dagandong at isang shockwave ang naganap sa buong green light screen. Walang katapusang kidlat ang bumungad sa berdeng ilaw na screen at agad na naging sanhi ng pagkadilim ng berdeng ilaw. Ang dalawang matanda na naka-purple ay agad na umubo ng dugo, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Sumabog ang isa sa mga katawan ng matatanda. Ang kanyang pinanggalingan na kaluluwa ay sumisingil patungo sa porma sayon na kumikilos habang sumisigaw. Hindi mabilang na kidlat ang tumagos sa ilaw na screen at gumalaw na parang mga dragon sa loob. Mahigit 100 ng mga cultivator na nakaupo doon ang naantig ng mga gumagalaw na dragon na iyon. Ang kanilang mga katawan ay agad na nasunog, at kahit ang kanilang pinagmulang kaluluwa ay hindi nakatakas sa agarang kamatayan. Sa ilalim ng pag-atake ng bola ng kidlat, ang berdeng ilaw na screen ay hindi nakatiis at nabasag sa hindi mabilang na mga fragment. Isang hindi maisip na epekto ang nagdulot ng shockwave na kumalat. Napagtanto ng hayop na lamok na may mali at mabilis na nakatakas. Napakabilis nito, kaya hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, ang lahat ng mga durog na bato sa Starfield na ito ay naging alikabok sa ilalim ng shockwave na ito.
Sa isang kisap mata, ang mga durog na bato sa Starfield ay nawala ng walang bakas. Bukod sa gitnang lugar, wala ni isang piraso ng durog na bato ang natitira. Si Wang Lin ay sumigaw na puno ng matinding pagpatay at galit mula sa lamok na nasugatan. Sa sandaling ito, kumilos din ang banal na Retribution Cloud. Daan-daang bolts ng 7 kulay na kidlat ang lumabas mula sa ulap at binaril si Wang Lin. Kasunod ng 7 kulay na kidlat, nagkaroon ng dagat ng apoy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang parang apoy na banal na ganting ito ay bumaba upang sunugin ang lahat ng bagay sa landas nito. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumukas ang porma sayon na nilikha ng mga durog na bato. Ito ay kumikinang ng maliwanag tulad ng mga bituin at isang malakas na aura na dahan-daang kumalat. Ang malubhang na sugatan na elder na naka-purple ay nagpupumilit na sundan ng pinagmulang kaluluwa ng kanyang kasama. Hanggat makapasok silang dalawa sa formation, mabubuhay sila. Para kay Wang Lin, natakot na sila sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Nang makitang bumukas na ang porma sayon, sumugod ang ilan sa mga malalapit na cultivator para ay teleport palayo. Ngunit hinding-hindi papayag si Wang Lin na makatakas ang mga taong ito. Lumiwanag ang kanyang mga mata at isang napakalakas na alon ang bumungad sa kalawakan. Isang kapangyarihan na maaaring gumuho ng espasyo mismo ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga ilusyon ng mga bulkan ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Isang alon ng init ang kumalat at maririnig ang mga umuugong na dagandong ng mga bulkan. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Wang Lin habang mahina niyang sinabi, gumuho ang bundok. Kabanata 1106. Isang bundok dalawang gumuho. Celestial Spell Mountain Crumbles. Sa sandaling sinabi ni Wang Lin ang mga salitang iyon, ang hindi mabilang na ilusyon ng mga bulkan na lumitaw sa paligid ni Wang Lin ay biglang nagsimulang mag-overlap. Ang hindi mabilang na ilusyon ng mga bulkan ay nagsasapawan at, sa isang kisap mata, ay nagsaanib sa isa. Isang maringal na bundok ang biglang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang bundok na ito ay hindi naiiba sa isang tunay na bundok. Ang bundok na ito ay higit sa 10,000 talampakan ng taas. Bagamat hindi ito malaki sa kalawakan, ito ay isang higanti bago ang lahat dito. Isang malakas na presyon ang kumalat sa buong lugar. Sa sandaling lumitaw ang bundok, lumitaw ang mga marahas na alon sa kalawakan. Maraming mga durog na bato sa porma sayon ang gumuho. Nagsimulang manginig ang bundok, pagkatapos ay sumabog ang tuktok nito at hindi mabilang na mga bato ang nagkalat kung saan-saan. Kasabay nito ang paglabas ng itim na usok at napuno ang hangin. Ang madilim na pulang apoy ay nagspray mula sa tuktok. Maaaring burahin ng temperatura ng apoy ang lahat ng buhay. Habang sila ay nag-spray out, ang apoy ay naging higanting nasusunog na mga bato at walang awang dumurog. Nagsisigawan ng mga cultivator mula sa cloud sea nang bumasag sa kanila ang mga bato. Ang kanilang mga katawan ay agad na dinurog at ang apoy ay pumasok sa loob ng kanilang mga katawan, na direktang dinadalisay ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa. Ang itim na usok mula sa bulkan ay naglalaman ng malaking halaga ng lason sa apoy, at ito ay kumalat kung saan-saan. Parang apocalypse ang nangyayari sa Starfield na ito, at ito ay kakilakilabot na totoo. Isang cultivator na nasa kalahating hakbang na sa loob ng porma sayon ay papaalis na ay tumalikod na may nakakatakot na ekspresyon at agad siyang pinalibutan ng itim na usok. Bago siya makaalis ay nagpakawala siya ng isang malungkot na iyak habang ang kanyang katawan ay naging itim na gas at bumagsak. Maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasunog sa alabok, at siya ay nawala sa isang iglap. Maging ang 7 kulay na kidlat ay maagang sumabog dahil sa itim na usok at apoy. Nagdulot ito ng nakakapangilabot sa langit na dumadagandong na dagandong. Ang ilan sa mga mahihinang cultivator na nakatakas sa nagniningas na mga malalaking bato at sa apoy na lason ay nabasag ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng dumadagandong na dagandong na ito. Umubo sila ng dugo at nanlabo ang kanilang mga mata bago sila namatay. Umalingaw-ngaw sa buong Starfield ang kahabag-habag na iyak. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Ang bundok na nagsaboy ng itim na usok at apoy ay muling nanginig. Nagsimulang dumagsa ang mga alon ng lava sa tuktok ng bundok at napuno ng matinding init ang lugar. Pagkatapos ay lumitaw ang isang aura na maaaring sirain ang lahat sa mundo. Nang kumalat ang lava, napakalapit na ng 7 cultivator at tatakas na sana nang ang dalawa sa kanila ay napalibutan ng itim na usok. Namatay sila sa masakit na kamatayan. May isa pang tao na nabasag ng nagniningas na bato sa sandaling lumipad siya. Ang kanyang katawan ay tumalsik sa isang pool ng dugo, ngunit dahil sa matinding init, ang dugo ay mabilis na naging ambon at nawala. Sila ang maswerte. Hindi man sila nakaligtas sa kamatayan, ang sakit na kanilang dinanas ay hindi may kukumpara sa naranasan ng 4 na natitira. Ang huling 4 na ito ay medyo mabagal at hindi man lang nagkaroon ng oras upang lumipad palayo bago ang lava smash sa kanila. Sa sandaling malapit na ang lava, nagsimulang mag-apoy ang kanilang mga katawan, na walang naiwan kundi mga itim na kalansay na nagpapanatili sa poster ng kanilang ginagawa bago mamatay.
Ang mga kalansay ay tumagal lamang ng kalahating hininga bago sila bumagsak sa mga tambak ng abo. Para sa kanilang pinagmulang mga kaluluwa, sila ay nasunog sa wala sa pamamagitan ng lava. Ang pinakamasakit ay ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang. Hindi sila namatay sa unang alon ng lava ngunit hindi nakatakas sa lava. Nagpupumiglas lang sila sa loob. Kahit na gumamit sila ng iba't ibang spell at treasures, mahirap takasan ang kalamidad na ito. Ang hayop ng lamok sa di-kalayuan ay ginamit ang mabilis nitong bilis na bumalik. Puno ng lamig ang mga mata nito habang lumilipad papunta sa Mountain Crumbles, kung saan naroon ang mga kasama nito. Sinira ng Mountain Crumble ni Wang Lin ang lahat ng puwersang nagsisiling, at walang apoy sa paligid ng mga hayop na lamok. Nang makitang dumating ang hari ng lamok, napasigaw ang mga hayop na lamok at agad na sinundan ang kanilang hari. Ang grupo ng mga lamok na hayop na ito ay umangkas sa kaliwa at kanan sa loob ng Mountain Crumbles ni Wang Lin. Sila ay lubhang mapaghiganti bilang ang sinisingil sa isang takot cultivator sa dilaw. Ang taong ito ay isa sa 3 tao na nag-akit sa mga hayop na lamok palayo. Siya ang may sugat sa paa. Nakaiwas lang siya sa nagliliyab na malaking bato nang maramdaman niya ang bugzo ng hangin sa likuran niya. Nang makita ang mga hayop na lamok, nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit huli na siya. Pinalibutan siya ng grupo ng mga hayop na lamok at pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Nakatikim ng dugo ang grupong ito ng mga hayop na lamok na lalong nagpabaliw sa kanila. Sa pamumuno ng kanilang hari, hinanap nila ang 2 pa para makaganti. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Mountain Crumbles, walang nasugatan, tanging kamatayan. Ang pinanggalingan na kaluluwa ng matanda na naka-purple na nawala ang kanyang katawan ay natakot. Naiwasan niya ang nag-aapoy na mga malalaking bato at itim na usok habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinisingil sa porma sayon. Ang isa pang matanda na naka-purple ay mapatla din habang iniiwas niya ang itim na usok at sinisingil sa porma sayon, ganap na hindi pinapansin ang buhay ng mga disipulo. Siya ay natakot at ang kanyang puso ay napuno ng panghihinayang at puot. Pinagsisihan niya ang kanyang kasakiman at kinasusuklaman niya ang 3 alagad sa ilalim niya na nagdala ng mga dambuhalang hayop ng lamok na naging sanhi ng kapahamakang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang awa sa mga taong ito. Naglakas loob silang mag-isip tungkol sa pagnanakaw ng mga hayop ng lamok, kaya nararapat silang magbayad ng halaga. Binuksan niya ang kanyang mga braso at sumigaw, "Bundok, gumuho muna." Pagkatapos sumigaw ni Wang Lin, ang bundok ay muling nanginig at ang malaking dami ng mga bato ay nahulog sa lava. Ang nakapalibot na lava ay biglang pumailan lang sa hangin, at kasabay nito, napuno nito ang starfield ng hindi maisip na puwersa. Ang ilan sa mga natitirang cultivator ay nahawakan ng lava na ito at naging itim na abo habang sumisigaw. Ang pinakamabilis na elder sa pinagmulang kaluluwa ng purple ay nakalapit sa gitna ng formation. Salamat sa unang gumuho, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa sirang porma sayon, at naglabas ito ng matinding kinang. Habang umaagos ang lava sa hangin, hindi na kayanin ng formation ang mapanirang puwersa, at bumagsak ang formation. Ang matindi at kumikislap na liwanag ay biglang tumagos sa anumang malapit. Dumagundong ang porma sayon habang nabasag ang pulgada hanggang pulgada bago tuluyang bumagsak. Hindi. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang Elder in Purple's origin soul at hindi niya maiwasang manginig habang lumulutang siya doon. Gayunpaman, dahil sa paghinto na ito, isang nasusunog na malaking bato ang bumagsak sa kanyang pinagmulang kaluluwa mula sa itaas. Ang Elder ay umubo ng isang subo ng Essence Origin Energy habang siya ay umatras, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagsimulang mag-alam. Gayunpaman, hindi pa tapos ang krisis. Ang nakal-alasong itim na usok ay bumuo ng bagyo sa paligid niya. Habang umaalingaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan, gumamit ang matanda ng hindi kilalang paraan upang makatakas sa kanyang bagyo. Siya ay natabunan ng apoy at ang kanyang pinanggalingan na kaluluwa ay malungkot, na parabang ito ay maglalaho anumang oras. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay parang balat ng isang pulaka at natatakpan ng pustules. Ang mga pustules na ito ay napuno ng lason sa apoy. Maging ang loob ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay may apoy na nagniningas. Ang matanda ay umuungal sa dalamhati habang siya ay umatras. Iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Wang Lin, at may kabaliwan sa kanyang mga mata. "Kung mamamatay ako, mamamatay ka kasama ko." Ang matanda ay nagpakawala ng dagandong at sinugod si Wang Lin. Sa sandaling ito, handa siyang sirain ang sarili. Ang mga wave of origin na enerhiya ay nagmula sa pinanggalingan na kaluluwa ng Elder, na bumubuo ng isang marahas na puwersa na umani kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, at habang papalapit ang Elder, itinuro ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang enerhiya ng celestial na pinagmulan ay gumalaw sa kanyang katawan at napunta sa kanyang kanang kamay. "Tumigil ka." Malamig ang boses ni Wang Lin, ngunit sa sandaling magsalita siya, huminto sandali ang pinagmulan ng kaluluwa ng matanda.
Ang cultivation level ng matandang lalaki ay mas mataas kaysa kay Wang Lin, kaya inactivate ni Wang Lin ang kanyang Fire Origin Energy para pigilan ang rebound mula sa stop spell. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at sa isang pag-iisip, ang Karma Whip ay lumitaw na parang dragon at bumaril patungo sa matanda. Nagkaroon ng isang snap, at ang mapanirang aura na nagmumula sa pinanggalingan na kaluluwa ng matanda ay nabasag ng Karma Whip. Habang umaalingaw ang tunog, ang pinanggalingang kaluluwa ng matanda ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan. Nawala ang kabaliwan sa kanyang mga mata at napalitan ng takot. Nang malapit na siyang umatras, hinayla siya ng Karma Whip kay Wang Lin. Hinawakan ni Wang Lin ang pinanggalingan na kaluluwa at itinapon sa siwang patungo sa storage space ni Wang Lin. Tila nilalamon ang pinagmulang kaluluwa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap ng walang isang paghinto. Ito ay naging sanhi ng panginginig ng natitirang matanda, at siya ay tumalikod upang makatakas. Ngunit paano siya hahayaan ni Wang Lin na makatakas? Ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa langit at siya ay sumigaw, ikalawang gumuho. Isang bundok dalawang gumuho ang limitasyon ng kasalukuyang pagkaunawa ni Wang Lin sa Mountain Crumbles. Kung ikukumpara sa 6 na bundok at 12 gumuho ng Qingshui, kulang pa rin ito. Maaaring sirain ng Qingshu Ice Mountain Crumbles ang isang kaharian, at bagaman hindi ito magagawa ni Wang Lin, sapat na ito upang sirain ang mga cultivator na ito. Kung walang banal na paghihiganti, si Wang Lin ay hindi darating sa kanyang sarili. Ngunit sa banal na paghihiganti, kalimutan ng katotohanan na ang dalawang elder na ito ay nasa huling yugto pa lamang ng Nirvana Cleanser, si Wang Lin ay maglalakas loob na makipaglaban sa mga Nirvana Shatterer Cultivator. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig sa ilalim ng pangalawang gumuho, at ang malaking bundok ay nanginig habang umaalingaw ng malakas. Sa wakas ay gumuho ang bundok. Hindi lang ang bundok, ngunit ang kaluluwa ng bundok na nabuo ng kalooban ni Wang Lin at ang celestial na pinagmulan ng enerhiya ay gumuho din. Hindi mabilang na nasusunog na mga bato ang nakakalat at walang katapusang lava at nakakalaso na itim na usok ang nag-spray, na sumasakop sa Starfield. Kung ito nga, hindi ito magkano, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ang lahat ng nabasag na nasusunog na mga bato, lava, at nakalalasong itim na usok ay bumuo ng isang umaagos na ilog sa paligid niya. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay parang isang Diyos habang ang kanyang puting buhok ay umaagos at ang kanyang malamig na tingin ay puno ng layuning pumatay. Kabanata 1107. Laban sa langit. Ang lahat ng nagsasaka ng Cloud Sea ay nagkawatak-watek. Tanging ang huling elder na naka-purple na umubo ng dugo pagkatapos ng ikalawang gumuho ang desperadong sinubukang tumakas. Siya ay natakot, lubos na takot. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay at ang nasusunog na ilog ay bumaril patungo sa matanda. Tumigil si Wang Lin sa pagpansin sa matanda at tumangala. Ang Divine Retribution Flames ay bumaba mula sa Divine Retribution Clouds. Apoy. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ipinakita niya ang isang ngiti. Habang bumababa ang apoy, itinuro sila ni Wang Lin gamit ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, isang apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at isang maapoy na pulang baluti ang lumitaw sa paligid niya. Mula sa malayo, mukhang may suot na apoy si Wang Lin. Damaloy ang puting balabal sa likuran niya kasama ang kanyang puting buhok, at naroon din ang puting vermilion bird sa armor. Dumiretso si Wang Lin sa makalangit na apoy. Agad siyang sumugod sa makalangit na apoy, at ang apoy na lumalapit sa kanya ay agad na hinigop ng baluti. Ang vermilion bird ay lumabas mula sa kanyang baluti at umiyak. Ang vermilion bird ay tila sumasayaw sa loob ng makalangit na apoy. Ang makalangit na apoy na banal na ganting ito ay isang bagay na kayang tiisin ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at ipinakita ang isang mapaghamong tingin. Si Wang Lin ay nakaranas ng maraming banal na paghihiganti at palaging nauuwi sa isang malungkot na kalagayan pagkatapos. Halos mapatay siya ng maraming beses, ngunit hindi siya sumuko. Ngayon, kontrolado niya ang apoy at kulog, at muling sumabog ang pinigilan na mapang-akit na kalikasan sa loob niya. Ang banal na ganting ito ay isang pagpapahayag ng makalangit na Dao. Kung gusto mong salungatin ang langit, kailangan mo munang salungatin ang banal na paghihiganti ng langit. Ang matinding dagandong ay nagmula sa banal na Retribution Cloud habang tinitigan ito ni Wang Lin ng may mapaghamong tingin. Para bang nainsalto ang kapangyarihan ng langit, ang mga ulap ay umikot ng marahas at ang lakas ng langit ay bumaba mula sa mga ulap. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Wang Lin ang lakas ng langit. 2 beses na niya itong na-encounter. Ang sinumang maglakas loob na maghimagsik bago ang kapangyarihan ng langit ay mawawasak. Gayunpaman, hindi lamang hindi umatras si Wang Lin, nagsimula siyang tumawa. Apoy banal na kabayaran, kidlat banal na kabayaran, ilusyon banal na kagantihan, maaaring banal na kagantihan, wala na bang iba kundi ang 4 na ito. Humarap si Wang Lin sa langit at hindi gumagalaw sa ilalim ng presyon ng lakas ng langit. Pagkatapos niyang magsalita, tumugon ang langit at tumaas ang presyon ng mahigit 100 ulit.
Ang espasyo sa paligid ni Wang Lin ay nagsimulang masira na para bang may hindi maipaliwanag na kapangyarihan na pamunit dito. Agad na bumaba ang katawan ni Wang Lin ng ilang dosenang talampakan sa ilalim ng pressure na ito. Ang mga kaluskos ay nagmula sa kanyang baluti, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Ikinumpas niya ang kanang kamay. Sa di kalayuan, nabalot ng nasusunog na ilog ang nasusunog na bangkay ng matanda at hinayla ito pabalik kasama ang pinagmulang kaluluwa. Ang elder mula sa Cloud Sea ay malubhang nasugatan. Ang bola ng Divine Retribution na kidlat ay sapat na upang maging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan, ngunit nagawa niyang pigilan ito. Pagkatapos ay mas nasugatan siya ng Mountain Crumbles, na naging dahilan upang bumagsak ng husto ang kanyang cultivation level. Mayroon na lamang siyang kapangyarihan ng isang maagang yugto ng Nirvana Cleanser Cultivator. Dahil sa napapaligiran ng nasusunog na ilog, hamina ang pinagmulang kaluluwa ng elder, ngunit nang bumalik ang nasusunog na ilog kay Wang Lin, biglang damilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumawak na parang baliw, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa ilog, at sinisingil niya si Wang Lin. Mamatay ka para sa akin. Ito na ang huling dagandong ng matanda sa buhay. Nilapitan niya si Wang Lin na puno ng layuning pumatay. Isang malamig na buntong hininga si Wang Lin, pagkatapos ay gumawa ng palad ang kanyang kanang kamay at hinampas ang pinanggalingan na kaluluwa. Ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng Starfield ay nagtipon na parang baliw upang bumuo ng isang higanteng handprint, at ito ay durog sa pinanggalingan na kaluluwa ng matanda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang lalaki at sumigaw siya, ito ang Rank Siyam na Soul Sex War Spirit Print. Tulad ng sinabi ng matanda, ang print ay nabasag sa kanyang pinagmulang kaluluwa at itinulak siya pabalik sa nasusunog na ilog. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong at agad na gumuho ang pinagmulang kaluluwa ng matanda. Nang walang anumang oras upang pag-isipan ng mga salita ng matanda, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro ang nasusunog na ilog. Ang nasusunog na ilog ay mabilis na damaloy sa itaas ng Wang Lin at nagreporma sa isang bundok. Gayunpaman, ang bundok na ito ay napuno ng mga bitik, at ang pulang ilaw na nagmumula sa mga bitik ay nagpapaliwanag sa lugar. Sa sandaling ito, ang lakas ng langit ay naging mas malakas at nadiin pababa. Bahagyang namula ang mukha ni Wang Lin, ngunit tumawa siya, itinaas ang kanyang mga kamay, at umungal, gumuho ang bundok, sirain ang langit. Ang malaking bundok sa itaas ng Wang Lin ay biglang umahan, lumikha ng isang matalim na sipol. Lumipad si Wang Lin at sinundan ng malapitan ng bundok. Ang kanyang kamay ay tumutulak sa ilalim ng bundok na parang tinutulak niya ito diretso sa banal na ulap ng gantimpala. Habang umaalingaw-ngaw ang mga sipol, ang presyon mula sa lakas ng langit ay naging daan-daang beses na mas malakas. Habang itinulak ni Wang Lin ang bundok, nagsimula itong gumuho. Ang mga nabasag na piraso ay hindi nakayanin ang lakas ng langit at naduraj hanggang sa alabok. Gayunpaman, hindi tumigil si Wang Lin sa pagsulong ngunit mas mabilis itong kumilos. Nagpakawala siya ng dagandong habang tinutulak niya ang bundok pataas at papalapit sa mga ulap ng banal na ganti. Lumapit siya ng palapit. Gumalaw ang buhok ni Wang Lin at ang baluti sa kanyang katawan ay patuloy na kumaluskos na parang hindi na ito makatiis. May mga tunog ng mga buto na nagmumula sa loob ng katawan ni Wang Lin, at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namamaga. Gayunpaman, walang pakialam si Wang Lin sa alinman sa mga ito. Ang gusto niya ay isang masamang hangarin. Maraming beses na niyang hinarap ang banal na kaparusahan, at siya ay nasa isang pasibong posisyon sa bawat isa sa mga panahong iyon. Sa pagkakataong ito, gustong lumaban ni Wang Lin. Habang papalapit siya, ang malaking bahagi ng bundok ay gumuho sa alikabok. Sa huli, ang buong bundok ay nawasak sa alikabok. Bagamat gumuho ang bundok, nandoon pa rin ang kaluluwa ng bundok. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat ng mga bato, si Wang Lin ay may hawak na nagniningas na bundok. Bagaman sa halip na isang bundok, ito ay higit pa sa isang hugis bundok na apoy. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nasa loob ng 100,000 talampakan mula sa Divine Retribution Cloud. Ang lakas ng langit ay biglang tumaas. Lumitaw ang mga bitik sa espasyo sa ibaba nito, at walang katapusang malamig na enerhiya ang lumabas mula sa mga special na bitik. Maging ang nagniningas na bundok na itinutulak ni Wang Lin ay naging malabo, na para bang ito ay papatayin sa ilalim ng lakas ng langit. Nagpakawala ng dagandong si Wang Lin, pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay nagtulak sa apoy na bundok patungo sa Divine Retribution Cloud sa itaas. 100,000 feet, 90,000 feet, 80,000 feet, 50,000 feet. Sa sandaling ang apoy na bundok ay dumating sa loob ng 50,000 talampakan mula sa banal na mga ulap sa paghihiganti, isang dumadagandong na dagandong ang lumabas mula sa mga ulap. Sa huli, ang bundok ay hindi nakapasok sa mga ulap ng banal na gantimpala at napatay sa ilalim ng pagkabigla. Kung wala ang apoy na bundok, walang pagitan nito at Wang Lin.
Si Wang Lin ay napuno ng hindi pagpayag. 50,000 talampakan na lang. Kung malagpasan niya ang 50,000 talampakan na ito, maaari niyang salakayin ang banal na ulap ng paghihiganti. Habang bumababa ang presyon, isang nagngangalit na apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at ang napakalaking kulog ay lumitaw sa kanyang kanan. Ang kulog mula sa kanyang kanang kamay ay gumalaw sa kanyang kanang kamay at bumuo ng isang bola ng kidlat sa itaas ng kanyang kanang palad. Kasabay nito, ang apoy mula sa kanyang kaliwang mata ay dumaan sa kanyang kaliwang braso at isang puting bola ng apoy ang lumitaw sa itaas ng kanyang kaliwang kamay. Kulog ng langit, makinig sa aking utos bilang isang sinaunang kulog na dragon at magtipon. Lumutang si Wang Lin sa hangin at umungol. Isang higanting sinaunang Thunder Dragon ang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Ang mga mata nito ay puno ng makalangit na hangarin at nagpakawala ito ng dagindong. Ang lahat ng kulog ay biglang nagbago at nagsimulang magtipon sa kanyang kamay. Ang lugar sa loob ng 10,000 talampakan ng Wang Lin ay natatakpan ng kulog, na parabang ito ay isang kulog na impyerno. Ang walang katapusang kidlat ay gumagalaw na parang mga ahas. Ang higit na nakakaalarma ay noong ginamit ni Wang Lin ang kanyang karapatang mag-utos ng kulog. Ang hindi mabilang na mga kidlat ay hindi inaasahang nagmula sa banal na mga ulap sa paghihiganti patungo sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, parang nakikipagkumpetensya si Wang Lin sa langit para sa kontrol ng kulog. Siya ay nakikipaglaban sa langit para sa karapatang kontrolin ng kulog. Habang umaalingaw ang dumadagindong na dagindong, mas maraming kidlat mula sa banal na paghihiganting ulap ang nabunot. Ang isa pang dumadagindong na dagindong ay nagmula sa banal na paghihiganti na ulap, at ang mga pababang kidlat ay huminto. Tila sila ay babalik sa mga ulap. Daw ng langit, banal na ganti. Kung talagang may langit, at kung gusto ako ng langit, sisirain ko ang langit. Ako, si Wang Lin, ay hindi naniniwala sa daw ng langit o banal na kabayaran. Ang tinatawag na heavens daw ay isang self-appointed heavens daw lamang, at ang tinatawag na divine retribution ay isang self-appointed na divine retribution. Nang makita ang kidlat na bumabalik sa divine retribution cloud, hinawakan ni Wang Lin gamit ang kanyang kaliwang kamay. Apoy ng langit, makinig sa utos ng aking vermilion bird, magtipon. Sa sandaling iyon, isang malaking halaga ng puting apoy ang lumitaw sa tabi ng sinaunang Thunder Dragon at naging isang higanteng vermilion bird. Binuksan ng vermilion bird na ito ang mga pakpak nito at umiyak. Isang dagat ng apoy ang biglang lumitaw sa kung saan at nagtipon patungo sa kaliwang kamay ni Wang Lin. Kasabay nito, ang isang malaking halaga ng apoy ay lumabas mula sa mga ulap ng banal na gantimpala at pumunta patungo sa bowl ang apoy sa kaliwang kamay ni Wang Lin. Hindi lamang siya makikipagkumpetensya sa langit para sa kulog, makikipagkumpetensya rin siya sa langit para sa apoy. Kung may ibang cultivator na makakita nito, sila ay labis na magugulat. Sa ngayon ay may bola ng kulog si Wang Lin sa kanyang kanang kamay at bola ng apoy sa kanyang kaliwang kamay. Bukod sa pagsipsip ng pinagmulang enerhiya, nakikipagkumpetensya siya sa mga ulap ng banal na gantimpala para sa kapangyarihan. Ang dagindong mula sa mga ulap ng banal na gantimpala ay naging mas malinaw, pagkatapos ay isang ambon ng dugo ang lumabas mula sa loob ng mga ito. Ito ang ikalimang uri ng banal na kagantihan, dugong banal na kagantihan. Sa sandaling lumitaw ang ambon ng dugo, biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at bumaril na parang arrow. Siya ay naniningil sa banal na paghihiganti ng mga ulap ng isang bola ng kulog na 1,000 talampakan ng lapad at isang bola ng apoy na may katulad na laki. 50,000 talampakan. 40,000 talampakan. 30,000 talampakan. 10,000 talampakan. Si Wang Lin ay palapit ng palapit sa banal na ulap ng paghihiganti. Sa sandaling nasa loob siya ng 10,000 talampakan, dumating ang ambon ng dugo. Kabanata 1108. Aura ng sinaunang Celestial Realm. Mula sa malayo, mukhang nilamon ng ambon ng dugo si Wang Lin, at tumahimik ang lahat. Balis ang lumipad ang lamok kasama ang mga kasama nito. Tumingin ito sa mga ulap ng banal na paghihiganti ngunit hindi ng ahas na lumapit ng husto, dahil ang banal na ganting ito ay hindi isang bagay na makayanin nito ngayon. Unti-unting lumipas ang oras. Nang ang lamok ay nababalisa na para sumugod patungo sa banal na mga ulap ng paghihiganti, isang dumadagindong na dagindong ang nagmula sa loob ng pulang ambon. Habang dumadagindong ang pulang ambon, nagkaroon ng mga pagkislap ng kulog, at ang dagat ng apoy ay nagngangalit. Isang pulang-pula na figure ang lumabas mula sa ambon ng dugo. Si Wang Lin iyon. Mapatla ang mukha ni Wang Lin, ngunit may layuning pumatay sa loob ng kanyang mabangis na ekspresyon nang lumabas mula sa pulang ambon at diretsyong tinungo ang mga ulap ng banal na gantimpala. Tinawid niya ang 10,000 talampakang agwat na iyon sa isang iglap at sumakay sa Divine Retribution Cloud. Sa sandaling pumasok siya sa ulap ng banal na gantimpala, agad niyang naramdaman ang lakas ng langit. Itinulak niya ang kanyang dalawang kamay pasulong, na nagdulot ng apoy at kulog, at lumikha ng nakakapang-asar na mapanirang aura.
Isang dumadagindong na dagindong ang biglang lumitaw, at habang nagsasalpukan ng apoy at kulog, mabilis na lumiit ang walang hangganang banal na kagantihang mga ulap. Pinuno ng apoy ng kulog ang buong mga ulap ng banal na paghihiganti. Ang malakas na epekto ay naging dahilan upang ang banal na paghihiganti ng mga ulap ay lumiit na parang baliw, at ang dagindong mula sa loob ay naging mas nanginginig sa langit. Sa halos isang iglap, nagsimulang gumuho ang banal na mga ulap dahil sa matinding dagindong. Parang may pares ng mga higanting kamay na pinupunit ang mga ulap. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang puwersa ng pagpunit na nagtatangkang punitin ang kanyang katawan. Lalabas na sana siya nang lumiit ang mga pupils niya. Napapaligiran siya ng mga ulap, ngunit malinaw na nakita ni Wang Lin ang 100 talampakang spatial crack hindi kalayuan sa kanya. Ang makapal na fog ay lumabas mula sa bitik, na parabang ang bitik na ito ang pinagmumula ng banal na ganti. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, tiningnan ni Wang Lin ang spatial crack at sinisingil ito. Ilang saglit pa ay dumating na siya sa tabi nito. Ang kakaiba ay hindi niya naramdaman ang lakas ng pagkapunit habang malapit sa bitik, at lalo pang naging maingat si Wang Lin. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, ipinadala ni Wang Lin ang isang hiwa ng kanyang banal na kahulugan sa bitik na iyon. Sa sandaling pumasok ang kanyang divine sense, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Sa sandaling ang kanyang banal na kahulugan ay pumasok sa siwang, nakakita siya ng isang bagong mundo. Ang lugar na ito ay may asul na langit at karagatan at puno ng celestial na espiritual na enerhiya. Ang lupain ay walang hangganan na walang katapusan, ngunit agad na nakita ni Wang Lin ang isang higanting estatwa sa lupa. Ang higanting rebeltong bato na ito ay isang sinaunang Diyos. Ang sinaunang Diyos na ito ay may 8 bituin, na ang 2 sa kanila ay natatakan, ngunit siya ay nakatayo doon ng hindi gumagalaw, na parabang siya ay patay na. Gayunpaman, malinaw na nararamdaman ni Wang Lin ang malakas na sigla na nagmumula sa sinaunang Diyos na iyon. Kung iyon nga, hindi ito sapat para mabigla si Wang Lin. Gayunpaman, hindi lamang siya nakakita ng isang sinaunang Diyos. Sa lupa, mayroong hindi bababa sa 10 sinaunang Diyos, at halos 100 sinaunang mga demonyo at sinaunang mga demonyo rin. May isang binata na nakaupo sa ibabaw ng isa sa mga sinaunang demonyo. May hawak siyang salamin at nakakunot ang noo habang nagkalkula. Dapat narito ang Divine Retribution Entrance na binanggit ni Uncle Master Maria. Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng ulo ang binata at tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kaligayahan. Tumingin siya sa langit at tila natagpuan ang banal na kahulugan ni Wang Lin. Naningkit ang kanyang mga mata at isang sinag ng itim na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Si Wang Lin ay hindi nagatubili na putulin ang divine sense na iyon. Agad siyang sumugod palabas at sumugod sa apoy at kulog sa loob ng mga ulap ng banal na paghihiganti. Siya ay bumaril mula sa mga ulap ng banal na paghihiganti at nagtungo sa mga hayop na lamok. Nang siya mismo ay lumabas mula sa mga ulap ng banal na gantimpala, nagbago ang kanyang ekspresyon at naramdaman niyang nawasak ang kanyang bakas ng banal na pakiramdam. Wala na siyang oras para mag-isip bago niya iwinagayway ang kanyang kamay at ipinasok ang lahat ng lamok na hayop sa loob ng storage space. Kinuha din niya ang dilaw na anteng-anteng sa likod ng hayop na lamok. Ginawa niya ang lahat ng ito ng walang tigil, pagkatapos ay inilagay niya ang dilaw na anteng-anteng sa kanyang katawan at gumalaw. Lumitaw ang isang ipoy-po sa paligid niya at ang bilis niyang lumakas at siya ay lumipad. Di nagtagal, iniwan ni Wang Lin ang mga dagandong sa loob ng mga ulap ng banal na paghihiganti. Ang mga ulap ng banal na gantimpala ay patuloy na lumiit hanggang sa tila sila ay nawala. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mga ulap ng banal na gantimpala ay hindi nawala. Sila ay naging isang sinag ng berdeng itim na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang berdeng itim na liwanag, lumitaw ang isang aura na hindi sa mundong ito. Ang paghihiwalay na nilikha dahil sa banal na kabayaran ay agad na nawala. Ako ay hindi sinasadyang nakatulong sa pag-alis ng makapangyarihang 4 na anyo na banal na kagantihan. Kalimutan mo na ito, sa wakas ay nakatakas ako mula sa mapahamak na lugar na iyon, kaya tama na tulungan siya. Ang mga nasa sabik na salita ay nagmula sa berdeng itim na ilaw, pagkatapos ay nawala ito ng walang bakas. Sa sandaling ito, sa dulong kanlurang rehiyon ng Alliance, may isang matandang lalaki na nakaupo sa prairie ng isang napakakaraniwang planeta ng paglilinang. Itim ang suot niya at napakakalma, na parabang walang makakapagpabago sa katahimikang iyon sa mundo. Kung narito si Wang Lin, makikilala niya kaagad ang matandang ito bilang ang taong huminto sa labanan sa pagitan ni Qing Shui at ng ninuno ng pamilyang Yao sa All Heaven. Kalmado ang kanyang mga mata habang nakatingin sa berdeng damo sa kanyang tabi. Sa ilalim ng kanyang mga titig, ang damo ay nagsimulang tumubo ng kakaiba. Mula sa isang usbong ay naging lantang damo sa isang kisap mata, ngunit pagkatapos ay agad itong bumalik sa isang usbong. Ang siklo na ito ay nagpatuloy ng walang katapusan. Itinaas niya ang kanang kamay at mamumulot na sana ng damo nang biglang manginig ang kanang kamay. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya.
Kung nakita ni Master Flamespark ang ekspresyon ng matanda, siya ay labis na magugulat. Ang taong ito na lubos niyang iginagalang ay palaging kalmado at hindi kailanman nagpahayag ng ganitong uri ng pagpapahayag. Ikinaway ng matanda ang kanyang manggas at naging transparent ang kanyang katawan bago nawala. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang cultivation level o kung anong spell ang kanyang ginamit, ngunit nang siya ay lumitaw, siya ay nasa lugar kung saan naranasan ni Wang Lin ang banal na paghihiganti. Ang layo na tinawid niya ay sadyang napakalaki. Kahit ang spatial bending ay hindi makagalaw ng ganito kalayo sa isang lakad. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay napakadali para sa matanda. Nakakunot ang noo niya habang lumilinggaling sa paligid hanggang sa napadpad ang tingin niya sa kawalan na halos 1,000 talampakan ng layo. Dito lumitaw ang berdeng itim na ilaw na iyon. Isang piraso ng Ancient Celestial Realm Aura. Nag-isip ng kaunti ang matanda bago tumalikod at umalis. Para kay Wang Lin, mabilis siyang bumalik sa lugar na kinokontrol ng Four Divine Sect, at saka lang siya bumagal. Paulit-ulit niyang binalikan ang eksenang ngayon lang niya nakita, lalo na ang binata na labis niyang ikinagulat. Sino siya? Bakas sa mga mata ni Wang Lin ang pangamba habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan sa likuran niya. Itinaas niya ang kanyang mga paa at lumitaw ang mga alon bago siya nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa labas na siya ng Vermilion Bird Divine Sect. Hindi siya pumasok sa nasusunog na starfield ngunit pinili ang isang abandonadong planeta. Pumitas si Wang Lin ng bundok sa planetang iyon at umupo. Pagkaupo, nakahinga siya ng maluwag, at sa pag-iisip niya, naramdaman niya ang matagal na takot na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinigilan niya ang iba't ibang mood at ang kanang kamay ay umabot sa kawalan. Agad na lumitaw ang isang bitik at lumitaw sa kanyang kamay ang pinagmulang kaluluwa ng isa sa mga matatandang naka-purple. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat ng walang pag-aalinlangan at pumunta sa ulo ng walang malay na pinagmulang kaluluwa. Hindi nagtagal, napakaraming alaala ang nakuha niya. Ang Cloud Sea Star System ng Wind Celestial Realm. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng kaunti, isang pahiwatig ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Cloud Sea Star System, pagkatapos ng kaunti pang pag-iisip, muling ginalugad ni Wang Lin ang mga alaala ng pinagmulang kaluluwang ito upang hanapin ang daanan patungo sa Cloud Sea Star System. Pagkatapos ng 15 minuto, binawi ni Wang Lin ang kanyang banal na sentido at ngumiti. Ang istruktura ng Cloud Sea Star System na ito ay ibang-iba sa Alliance at All Heaven, at ito ay napakaangkop para sa akin. At saka, ang Wind Celestial Realm na iyon ay talagang puno ng mga mosquito beast. Hindi ko akalain na ang hadlang sa paligid ng Cloud Sea ay ang pinakamahina sa 4 na star system. Special formation lang ang kailangan para makalusot. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang pinanggalingan na kaluluwa sa kanyang kamay at maingat na ibinalik ito sa loob ng storage space. Maaari kong gamitin ang pinanggalingang kaluluwa na ito bilang gabay sa pamamagitan ng paggamit ng spell ni Senior Brother Qing Shui. Ngayon lang ako kulang sa formation. Sa kabutihang palad, ang mga materyales na kinakailangan para sa pagbuo na ito ay hindi masyadong mahirap hanapin. Kailangan ko lang talagang intindihin ang formation para makabuo ako ng isa. Kung hindi sapat ang lahat ng inihanda ko para kay Tuo Senador, ang Cloud Sea Star System ang huling pipiliin ko. Medyo nag-isip si Wang Lin bago tumayo at huminga ng malalim. Tumingin siya sa Vermilion Bird Divine Sect at bumulong, sige, ngayon kailangan ko lang na bumalik ang matandang Divine Emperor kasama ang Rain Celestial Realm Crystal. All Heaven, Corp Sect, at ang Alliance Forces ay nahulaan na ipinadala ko ang mga Jade para makapangisda ako sa gitna ng kaguluhan. Sa totoo lang, kalahati lang ang nahulaan ninyo. Ang isa ko pang layunin ay pangunahan kayong lahat sa Land of the Ancient God para walang sinuman sa inyo ang makagulo sa plano ng Four Divine Sect ko na iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor sa Rain Celestial Realm. I wonder kung ilan sa inyo ang nakakita sa plano ko. Si Wang Lin ay napuno ng pagmamalaki habang siya ay lumipat patungo sa Vermilion Bird Divine Sect. Sasalubungin niya sina Wang Wei at Hu Huan, at gayon din ang sinaunang Diablo na si Tajia, na tinatakan ng banal na kayamanan. Sa sandaling ito, isang bagay na nanginginig sa langit ang naganap sa loob ng punong tanggapan ng Alliance sa gitnang lugar ng Alliance. Pati ang formation sa labas ay yumanig ng malakas, parang guguho. Kasabay nito, sa loob ng nasusunog na starfield sa puting bato na inuupuan ng matandang Divine Emperor, biglang idinilat ng matandang Divine Emperor ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang kanyang mga mata ay sumabog sa isang pool ng dugo. Wang Lin, puntahan mo ako agad. Dali. Kabanata 1109. Namatay ang Divine Emperor. Sa sandaling ipinadala ng matandang Divine Emperor ang Divine Sense, si Wang Lin, na papasok na sana sa nasusunog na starfield, ay nanginig. Bigla siyang tumungala at nagbago ang ekspresyon niya. Bilang ang Vermilion Bird Divine Emperor at isa ring Nagel Inang ng parehong siyam na mahiwagang pagbabago, natural na mayroon siyang espesyal na paraan para makipag-usap sa matandang Divine Emperor.
Hindi nag-atubili si Wang Lin na gamitin ang anting-anting na nasa kanya pa rin at isinakay sa nasusunog na Starfield. Masyado siyang mabilis, at pagpasok pa lang niya sa nasusunog na Starfield, humakbang siya at nawala gamit ang spatial bending. Sa isang iglap, lumitaw ang mga ripple 100 talampakan mula sa puting bato na kinaroroonan ng matandang Divine Emperor at lumabas si Wang Lin. Agad niyang nakita ang dagwang mga mata ng matandang Divine Emperor. Ang Death Aura ay kumakalat mula sa matandang Divine Emperor. Hindi na kinailangan ni Wang Lin na gamitin ang kanyang Divine Sense para midama ang kamatayan sa matinding pagsisikap na kunin ang matandang Divine Emperor. Senior. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan habang siya ay tumuntong sa puting bato at ibinuka ang kanyang bibig. Marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Itinaas ng matandang Divine Emperor ang kanyang ulo. May bakas ng liwanag sa kanyang mga mata na dumudugo ang itim na dugo. Ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki, si Qing Shui, ay talagang nasa loob ng punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Ang activation ng formation sa labas ng headquarters ay direktang nauugnay sa kanya. Hindi siya namatay. Pero, nabaliw siya. Ang Cultivation Alliance ay nagtatago ng isang nakakatakot na lihim sa loob ng hindi mabilang na taon. Nang pumunta sila ni Master Xuanzong sa Rain Celestial Realm noon, hindi lang nila nakuha ang karamihan sa mga mana, nakahanap din sila ng ilang mahiwagang bagay. Pinag-aaralan nila ang mga ito sa hindi mabilang na mga taon. Natatakot ako kahit ang Brilliant Void Realm ay hindi alam ang bagay na ito. Ang mga mahiwagang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Maaari pa nilang maapektuhan ang 4 na Celestial Realms. Wang Lin, mabilis na iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor at pagkatapos ay ipadala agad ang Jade na ito sa Brilliant Void Realm. Masyadong nakakatakot ang bagay na ito. Ang iyong antas ng paglilinang ay hindi sapat na mataas, kaya huwag kang makisali dito. Ang matandang Divine Emperor ay nasa kanyang higaan na, at pagkatapos sabihin ng napakaraming bagay ng sabay-sabay, hindi niya napigil ang subukang huminga. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang itaas ang kanang kamay at ituro sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay biglang lumipad palabas sa kanyang katawan at tumingin kay Wang Lin na may magiliw na tingin. Wang Lin, ingatan mo ang iyong sarili. Hindi na kita matutulungan. Pagkatapos niyang magsalita, ang pinanggalingan niyang kaluluwa ay nagpakawala ng malambot na liwanag. Ngunit hindi nagtagal ay naging maliwanag na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang liwanag ng liwanag ay umabot sa tuktok, at ang paningin ni Wang Lin ay lumabo. Nang muli siyang makakita, nakita niya ang pinagmulang kaluluwa ng matandang Divine Emperor na unti-unting naglaho sa mga tuldok ng liwanag. Sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang isang bakas ng kalungkutan at kaginhawaan sa mukha ng matandang Divine Emperor. Dalawang bagay ang lumitaw kung saan nawala ang matandang Divine Emperor. May isang pulang jade at isang kristal na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Ang purong celestial na espiritual na enerhiya ay nagmula sa kristal at dahan-daang kumalat. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin, at ang lungkot sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Tahimik niyang tiningnan kung saan naglaho ang pinagmulang kaluluwa ng matandang Divine Emperor, at pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya bago tumingin sa katawan ng matandang Divine Emperor. Matapos mawala ang pinanggalingan na kaluluwa, nagsimulang magsunog ang katawan hanggang sa ito ay naging isang nasusunog na estatwa. Napanatili nito ang dating anyo at posisyon ng matandang Divine Emperor. Nakaturo pa ang kanang kamay niya sa pagitan ng mga kilay niya. Napaatras si Wang Lin ng ilang hakbang, lumuhad sa bato, at yumuko ng 3 beses sa bato. Hindi siya sumamba o lumuhad para sa langit, ngunit ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor ay nakatanggap ng 3 kautaw mula kay Wang Lin. Sa sandaling namatay ang matandang Divine Emperor, lahat ng matatanda sa Vermilion Bird Divine Sect ay nakaramdam ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Tahimik silang lahat na lumipad palabas sa mga planetang kinaroroonan nila at lumuhad patungo sa direksyon ng katawan ng matandang Divine Emperor. Tumulo ang luha mula sa kanilang mga mata. Magalang kong pinaalis ang Divine Emperor. Sana maganda ang trip mo. Idinadalang din ko na protektahan ng kaluluwa ng Divine Emperor sa langit ang aking Vermilion Bird Divine Sect. Hindi nagtagal, hindi lang sila, kundi lahat ng miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect ay nadama ang kalungkutan na kumalat sa buong mundo. Alam nilang lahat na umalis na ang matandang Divine Emperor. Isa-isang lumuhad ang mga miyembro ng sekta at tahimik na tumulo ang mga luha mula sa kanilang mga mata. Magalang na pinaalis ang Divine Emperor. Ang isang tunog na lumabas mula sa puso ay unti-unting lumabas sa mga planeta ng paglilinang at lumakas ng palakas. Maging ang mga estatwa ng Vermilion Bird sa mga pangunahing planeta ay sumisigaw ng kalungkutan. Isang ilusyon na Vermilion Bird na napakatanda at pagod na ang lumipad palabas mula sa katawan ng matandang Divine Emperor. Lumipad ito sa malayo hanggang sa naging wala. Ang dating makapangyarihang Vermilion Bird Divine Emperor na namuno sa 4 Divine Sect sa pamamagitan ng krisis ng pagkamatay ng White Tiger Divine Emperor, ang pagtataksil ng Black Tortoise Divine Emperor,
at ang pagkawala ng Azure Dragon Divine Emperor. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay pumanaw na ang matandang Divine Emperor. Sa sandaling ito, ang mga elder ng Azure Dragon Divine Sect, ang White Tiger Divine Sect, at ang Black Tortoise Divine Sect ay nakaramdam ng isang bagay. Tahimik silang tumingin sa direksyon ng Vermilion Bird Divine Sect at lumuhad. Lumuhad din ang mga miyembro ng tatlong sektang ito. Isang malungkot na aura ang bumalot sa silangang rehiyon ng alyansa. Ang dating kaluwalhatian ay sumabay sa hangin. Ang pagtugis ng walang pagsisisi ay para lamang sa nakaraan. Ang kasalukuyan ay nawala sa kalungkutan ng nakaraan, ngunit ito ay mananatili magpakailanman. Sa puso ng lahat ng miyembro ng Four Divine Sect. Matapos mamatay ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor, tinawag muli ng All Heaven ang lahat ng kanilang mga cultivator. Sa ilalim ng utos ng Master Flamespark, tumungo sila sa planetang Suzaku. Kahit na ang nag-iisang pamilya na may mana mula sa sinaunang mundo ng paglilinang ay nagmula sa All Heaven upang sumama sa kanila. Ang mga bulwagan mula sa Thunder Celestial Temple ay lumipat sa gitna ng mga cultivator at nagbigay ng mga pagsabog ng presyon. Hindi lang sila, halos ipadala ng Corp Sect ang kanilang buong sekta patungo sa planetang Suzaku. Ang mahahabang pangkat ng mga alagad na may mga kabaong ay gumagalaw sa mga bituin. Parang funeral procession. Ang mga aksyon ng dalawang panig na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba't ibang puwersa ng alyansa. Matapos makita ang impormasyon tungkol sa mga Jades, ang mga puwersa ay nagtagpo ng lihim at lahat ay nagpadala ng kanilang sariling mga puwersa. Sa sandaling ito, isang bagyo ang bumagsak sa loob ng alyansa. Unti-unting lumitaw ang madilim na aura bago ang isang marahas na bagyo. Sa kabilang panig, sa silangang rehiyon ng Four Divine Sect, pinangunahan din ng isang grupo ng matatanda ang kanilang mga miyembro ng sekta patungo sa planetang Suzaku. Ito ay para pagtakpan ng tunay na kilusan ng Four Divine Sect. Halos sa parehong sandali ay dumating ang lahat ng iba't ibang puwersa sa planetang Suzaku. Ang natitirang 35 Nirvana Shatterer Elders ay nagtipon sa Vermilion Bird Divine Sect. Nakaupo sila sa isang pormasayon na may seryosong ekspresyon at pag-asa sa kanilang mga mata. Bumuo sila ng bilog, at lahat ay may pormasayon sa ibaba nila. Sa pagitan ng 35 katao, mayroong isang pabilog na hugis na walang laman. Gayunpaman, mayroong 35 sangay na nag-uugnay sa bilog na ito sa mga pormasayon sa ilalim ng 35 matatanda. Mayroong malaking halaga ng 4 na Divine Sect na miyembro sa paligid ng 35 elder, hindi bababa sa 10,000 katao. Naupo silang lahat, at may isang pormasayon sa ibaba ng bawat isa sa kanila na nakaugnay sa mga pormasayon sa ilalim ng 35 matatanda. Lahat sila naghihintay ng order. Kapag naibigay na ang order, ilalabas nila ang lahat ng pinagmulang enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan ng walang pag-aalinlangan na buksan ng pormasayon. Sa sandaling ito, lumipat si Wang Lin sa gitna ng mga bituin at dahan-daang lumakad pasulong. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ng isang singsing ng apoy na umiikot na parang bagyo. Minsan ay maririnig ang dagandong ni Shu Liguo mula sa loob. Huminto si Wang Lin sa labas ng firestorm at sumigaw, "Shu Liguo." Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumigil ang boses ni Shu Liguo sa loob ng apoy. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang malaking puwang sa loob ng bagyo ng apoy. Malaki ang agwat kaya kitang-kita mo ang sorry ni Shu Liguo sa loob. Matapos marinig ang boses ni Wang Lin, hindi sinasadya ni Shu Liguo na nagpakita ng pambabala, ngunit pilit niyang pinigilan ito. Sa halip, inihayag niya ang kanyang pinipigilang galit. Ang iyong mamamatay tao na halimaw, sa wakas ay naalala mo ang iyong lolo Shu. Ngayon ay haharapin kita. Napilitan si Shu Liguo sa hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan na nagpilit sa kanya na maunawaan ang sinaunang layunin ng espada. Ang kanyang cultivation level ay tumaas ng mabilis, kaya't siya ay maglakas loob na makipaglaban sa mga ordinaryong Nirvana Scryer cultivator. Sa sandaling ito, sumigaw siya na puno ng galit at naging isang higanteng espada. Kamukhang kamukha niya ang Celestial Sword at naglalaman ng pahiwatig ng aura ng kayamanan. Habang siya ay sumisingil, ang apoy sa paligid niya ay itinulak pabalik. Ang malaking sword na nabuo ni Shu Liguo ay umangkas at sumara kay Wang Lin. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Wang Lin at hindi man lang niya tiningnan ang higanteng espada. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at walang katapusang pinagmulang enerhiya na natipon bago pinaputukan ng higanteng espada na paparating sa kanya. Umalingaw-ngaw ang isang dagandong at bumagsak ang higanteng espada. Si Shu Liguo ay umatras sa takot, ngunit ayaw niyang sumuko. Nagpakawala siya ng dagandong at naging 9 na malalaking espada na bumuo ng sword formation. Ang sword formation ay nagbigay ng napakapangit na sword intent at sinisingil muli si Wang Lin. Bahagyang tumanggo si Wang Lin. Ang kasalukuyang Shu Liguo ay halos hindi nakakatugon sa kanyang mga kinakailangan. Pumasok siya sa sword formation at casual na hinawakan ng isa sa mga espada.
Walang awang niyang pinisil yun, at umalingaw ang mga popong sound at ang natitirang 8 espada ay bumagsak lahat. Gayunpaman, nanatili ang sword intent at naging 8 higanting bungo na umaksyon kay Wang Lin. Kawili-wili. Ang kulog ay kumikislap sa kanang mata ni Wang Lin at walang katapusang kulog ang pumuligid sa kanya. Ang kulog ay gumalaw na parang ahas at ang 8 bungo ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na hiyawan at lahat ay sumabog. Hawak ang malaking espada sa kanyang kamay, gumamit si Wang Lin ng kaunti pang puwersa at ang mga tunog ng pag-crack ay nagmula sa espada kasama ang nakakatakot na boses ni Shu Liguo. Master! Master! Mali si Little Shu. Hindi ko sinasadya, hindi ko lang nakilala ang aking matangkad, makapangyarihan, guwapo, may kumpiyansa, matalino, matapang, pambihira, walang kapantay, natatangi, higit sa lahat ng nasa likod at huli, matalino, matapang, magaling, matikas, guwapo tulad ng isang jade tree, minamahal ng lahat, may talento, mahusay na iskolar, nanginginig sa langit na master. Sobrang namiss ka ng munting ito. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay naalala ni Master si Little Shu. Akala ko ayaw na sa akin ni Master. Guro, mangyaring dahan-dahan, dahan-dahan, si Shu Liguo ay likas na mahiyain at natakot sa kanyang talino. Nasabi na niya ang bawat bagay na naiisip niya ng sabay-sabay, at maging si Wang Lin ay nagulat pagkatapos marinig ito. Naramdaman ni Shu Liguo na papalapit na ang kamatayan. Ang kamay ni Wang Lin ay parang scythe na maaaring umani ng kanyang kaluluwa. Kaunting puwersa lang at dudurog nito ang kanyang kaluluwa na nakatago sa loob ng espada. Kabanata 11:10. Ang Rain Celestial Realm ay nagbubukas uli. Tumahimik ka. Kumunat ang noo ni Wang Lin. Agad na tumigil sa pagsasalita si Shu Liguo, ngunit ang kanyang katawan ng espada ay nanginginig habang iniisip, tapos na, tapos na. Nabaliw na siguro ako para maglakas loob na salakay ng halimaw na ito. Shu Liguo, Shu Liguo, isa kang tusong demonyo, paano ka naging mapusok? Tapos na ang refinement na ito at makikita ko na ang performance mo mula ngayon. Kung maglakas loob kang magrebelde ulit, buburahin kita. Malamig ang boses ni Wang Lin, ngunit parang simoy ng tagsibol na nagpagan sa puso ni Shu Liguo. Mabilis niyang sinabi. Si Master talaga si Han. Nang hindi naghihintay na matapos si Shu Liguo, winagaywi ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ipinadala ang espada sa special crack. Ayaw niyang makinig sa labis na pambabulan ni Shu Liguo. Matapos itabi si Shu Liguo, tumabi si Wang Lin at nawala. Si Tashan ay nakaupo pa rin sa isang cultivation planeta sa isang lugar sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect. Mayroong ilang mga balat ng hayop sa tabi niya, at nagpatuloy siya sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng tato sa mga ito. Habang nagdodrawing siya, nanginginig ang kanang kamay ni Tashan at inangat niya ang ulo niya. Si Wang Lin ay hindi namamalayang lumitaw at mahinahong tumingin sa kanya. Medyo nag-isip si Tashan at mapait na sinabi, Guro. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at tumingin sa malayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinahon niyang sinabi, namulat ka na, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging master. Lalong naging mapait ang mukha ni Tashan at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, si Master ang nagpapahintulot sa akin na mabuhay hanggang ngayon. Hinding-hindi ito makakalimutan ni Tashan. Napabuntong hininga si Wang Lin habang nakatingin kay Tashan at nagtanong, kailan ka aalis? Nanginginig ang katawan ni Tashan habang nakatingin kay Wang Lin. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpakawala siya ng isang mapait na ngiti at sinabing, paano ako nakita ni Master? Gumagawa ka na ng anting-anting simula nang dumating ka dito. Kung wala ka pang plano, hindi mo ito gagawin. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Wang Lin si Tashan sa loob ng ilang taon. Napakakumplikado din ni Wang Lin tungkol sa pakikipagkita sa kanyang dating Celestial Guard. Tumanggo si Tashan at bamulong, gusto kong makita ang mga miyembro ng aking clan pabalik sa All Heaven. Master, bukod sa ginawa kong anting-anting para sa sarili ko, gumawa din ako ng 3 para sa iyo. Ang mga ito ay bilis, pagbagsak, at selyo. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng 3 balat ng hayop at magalang na ibinigay kay Wang Lin. Ang 3 talisman na ito ay ginawa gamit ang napakabihirang mga balat. Ang dami ng pagsisikap na ginawa sa kanila ay ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Tumingin si Wang Lin kay Tashan habang kinukuha niya ang 3 anting-anting at sinabing, napakagulo ng Alliance Star System ngayon. Mag-ingat ka sa biyahe. Tumingin si Tashan kay Wang Lin at tumanggo. Kung nakikita mo ang kinuha kong disipulo sa planetang Qinling, mangyaring tulungan akong alagaan siya. Tumingin ulit si Wang Lin kay Tashan bago umalis. Hanggang sa umalis si Wang Lin ay tahimik na lumuhad si Tashan at yumuko kay Wang Lin. Pagkatapos ay iniligpit niya ang lahat ng balat ng hayop, huminga ng malalim, at lumipad sa langit. Natural na kailangang pumunta ng sito sa paglalakbay na ito sa Rain Celestial Realm para iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Ang lason sa kanyang katawan ay hindi pa ganap na nailalabas, at kung walang panlunas, ito ay magdudulot ng gulo mamaya.
Nakarating na si Situnan sa tabi ng kinaroroonan ng 35 matatanda at nakatayo sa tabi ng isa sa kanila. Ito ang matanda na tumulong kay Situnan na paalisin ang lason. Umupo roon si Situnan na may seryosong ekspresyon, ngunit nakapagdesisyon na siya. Kung maalis niya ang lason, kalagkarin niya si Wang Lin sa planetang Fangluan para makaganti. Ibabalik niya ang lahat ng paghihirap na dinanas niya mula sa mga babaeng cultivator sa planetang Fangluan. Mayroong ilang mga inabandonang planeta sa Vermilion Bird Divine Sect na hindi angkop para sa mga tao na tirahan. Napuno sila ng nakal-alasong gas, at ang apoy ay nagpatindi ng lason. Sa sandaling ito, lumitaw si Wang Lin sa tabi ng isa sa mga inabandonang planeta na ito. Walang mga halaman at halos lahat ng buhay ay napatay. Isang itim na disyerto lamang ang nagbigay ng matinding init. Kapag nakatayo ka sa itim na disyerto na ito, mararamdaman mo ang mga bakas ng lason na nahalo sa init. Ang itim na disyerto ay hindi patag. Nagkaroon ito ng mga pagtaas at pagbaba, at maging ng mga bundok. May isang bundok bago si Wang Lin. Ito ay ganap na itim, at ang mga alon ng init ay naging sanhi ng pagdaloy ng puting buhok ni Wang Lin sa hangin. Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at sinabing, binabati ni Wang Lin ang mga senior celestial cloud couple. Sa sandaling lumabas ang kanyang boses, isang sinag ng enerhiya ng espada ang lumabas mula sa bundok at bumaril patungo kay Wang Lin. Hindi umatras si Wang Lin ngunit ngumiti siya habang tinitingnan ang enerhiya ng espada. Sumara ang sword energy at naging tao. Ang taong ito ay mukhang nasa katanghaliang gulang at napakagwapo ngunit medyo mapotla. Nang tumingin siya kay Wang Lin, may ngiti din siya sa mukha. Wang Lin, alam na ng dalawang nakatatanda na pupunta ka, kaya sumama ka sa akin. Ang lalaking ito ay si Zhou Yi. Hindi na kailangang pag-usapan ng tungkol sa kanilang relasyon. Nakangiting humakbang ang dalawa sa bundok at bumaba. Ang bundok na ito ay napakalalim, at ang matinding init ay nagmumula sa loob. Natural na walang pakialam si Wang Lin, at tumingin siya kay Zhou Yi. Mukha namang normal si Zhou Yi at bamulong, noong una akong dumating dito, hindi talaga ako sanay, pero ngayon wala nang problema. Medyo nag-alinlangan si Zhou Yi ngunit nagtanong pa rin, Wang Lin. Ikaw. Nabalitaan kong dumating ka sa pagkakataong ito ay naging plano mong iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Umiling si Wang Lin habang nakatingin kay Zhou Yi nang may paggalang at sinabing, bukod sa pagligtas sa Azure Dragon Divine Emperor, mayroon ding problema sa Celestial Emperor Qing Lin. Sa pamamagitan lamang ng paggising kay Qing Lin makakabangon ang Celestial Lord Qing Shuang. Matapos marinig ito ni Zhou Yi, napuno ng pananabik ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Wang Lin at nagpapasalamat na sinabi, salamat. Naging komplikado ang ekspresyon ni Wang Lin at umiling siya. Nagulat si Zhou Yi at may naisip kaagad. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon, at habang bumababa siya kasama si Wang Lin, sinabi niya, ikaw at ako ay magkatulad. Ngunit mayroon akong tutulungan mo ako, habang wala kang tutulong sa iyo. Si Kuya Joe ay walang kapangyarihan na tulungan ka. Si Wang Lin ay tahimik na nag-isip at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal, dumating na ang dalawa sa baba. Ang ibaba ay ganap na binago ng isang taong may malakas na spell. Ito ay parang ibang mundo na hiwalay sa lason. Ito ay parang hardin ng Eden. Isang maliit na ilog ang Damaloy sa hindi kilalang lokasyon na may ilang kubo na gawa sa kahoy malapit dito. May mga luntiang patlang na may ilang namumulaklak na bulaklak. Si Wang Wei ay nakaupo sa gilid ng ilog, nakangiti sa kanyang kasintahan, si Hu Huan, sa kabilang panig. Si Hu Huan ay tulad ng isang bata na ang kanyang mga paa sa ilog, paminsan-minsan ay sumisipa ng alon. Matapos makapasok sina Wang Lin at Zhou Yi sa barrier, pinagsalikop ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, binabati ni Junior Wang Lin ang dalawang senior. Tumingin si Wang Wei kay Wang Lin at ngumiti. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo ako hiniling na palihim na salakayin si Li Yanzi. Kung hindi, hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Si Hu Huan sa kabilang ilog ay ngumiti habang ginagalaw ang kanyang buhok at sinabing, Wang Lin, labis siyang nagmamalasakit dito. Pakiramdam niya ay nakakahiya ang palihim na atakihin ng isang junior na may katayuan bilang senior. Ngumiti si Wang Lin. Si Wang Wei at Hu Huan ay naging napakalapit sa kanya pagkatapos ng nangyari sa Demon Spirit Land. Hindi na nila siya tinuring na isang tagalabas. Malamang na walang pakialam si Wang Wei sa palihim na pag-atake kay Li Yanzi. Dahil tinanong siya, nagpaliwanag ng kaunti si Wang Lin, at hindi na ito pinansin ni Wang Wei pagkatapos pakinggan ang dahilan. Bumalik sa Demon Spirit Land, narinig ni Junior ang mga huling salita ni Celestial Emperor Qing Lin. Rain Celestial Realm Temple, pinagmulan ng Soul Crystal, at katawan ni Qing Shuang. Dalawa sila ni Junior, ngunit ang Rain Celestial Realm Temple, huminto si Wang Lin dito at tumingin kay Wang Wei. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Wei at tumanggaw siya. Sa mga taong ito, pinag-isipan ko ito, at mayroon talagang templo. Doon naging Celestial Emperor si Master.
Sinabi ko rin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito noon, kaya ang pagpunta mo rito ngayon ay nangangahulugang, tumingin si Wang Wei kay Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago sinabi sa kanila kung paano kinuha ng matandang Divine Emperor ang Rain Celestial Realm Crystal. Naging seryoso si Wang Wei matapos itong marinig, at maging si Hu Huan ay tumigil sa paglalaro sa ilog. Isinuot niya ang kanyang sapatos at lumapit kay Wang Wei. Nagkatinginan silang dalawa, at sinabi ni Wang Wei, maaalala nating dalawa ang kabaitan ng lumang Vermilion Bird Divine Emperor. Kung ang Azure Dragon Divine Emperor ay talagang nakulong sa Rain Celestial Realm, tayong dalawa ang tutulong sa kanya na iligtas para mabayaran ang pabor ng lumang Vermilion Bird Divine Emperor na makuha ang Rain Celestial Realm Crystal. Tumango si Wang Lin. Nagayos ng kaunti sina Wang Wei at Hu Huan at, kasama si Zhou Yi, umalis kasama si Wang Lin. Para naman sa katawan ni Qing Lin, hawak ito ni Wang Wei. Sa pagbuo sa pangunahing planeta ng Vermilion Bird, lahat ay tahimik na naghihintay. Sa sandaling ito, 4 na sinag ng liwanag ang sumara at dumating sa pormasayon, na inihayag sina Wang Lin, Wang Wei, at kasama. Pumunta si Wang Lin sa gitna ng formation at naupo nang hindi nag-aksaya ng oras. Nagningning ang kanyang mga mata at sumigaw, buksan ang pormasayon. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan at lumitaw ang isang bitik. Isang kristal na puno ng celestial spiritual energy ang lumipad palabas. Kasabay nito, ang 10,000 miyembro ng sekta ay nagmulat ng kanilang mga mata, at ang kanilang pinagmulang enerhiya ay pumasok sa pormasayon. Agad na nagsimulang kumislap ang pormasayon sa ibaba nila. Sa sandaling ang liwanag ay umabot sa isang tiyak na antas ng ningning, nagsimula itong magtipon sa ilalim ng 35 matatanda. Ang lahat ng mga matatanda ay bumuo ng isang selyo at isinaaktibo ang kanilang enerhiya na parang baliw. Ang lahat ng pinagmulang enerhiya mula sa mga disipulo ay nahati sa 35 bahagi at dumiretso patungo sa kristal bago si Wang Lin sa gitna ng pormasayon. Sa isang iglap, ang kristal ay kumikinang ng maliwanag, at isang hindi maisip na dami ng celestial spiritual energy ang napuno sa lugar. Isang haligi ng celestial na espiritual na enerhiya ang bumaril sa kalangitan, at ang mga alon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw habang ang pinto sa Rain Celestial Realm ay dahan-daang lumitaw sa itaas ng planeta ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivator na nakarating sa isang tiyak na paglilinang ay naramdaman ang pagbabagong ito. Masasabi ng mga pamilyar na ang Rain Celestial Realm ay nagbukas. Kasabay nito, lumitaw ang mga Rain Furnace sa Alliance Star System. Gayunpaman, ang All Heaven, ang Corp Sect, at ang iba't ibang puwersa ng Alliance ay nagtipon na sa paligid ng planetang Suzaku. Bagamat nabigla sila, wala silang panahon na mag-alala tungkol dito. Ang mga taong may antas ng ating cultivation ay gagawing hindi matatag ang Rain Celestial Realm at babagsak sa malaking sukat. Kailangan nating mabilis na iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, tumakbo siya patungo sa gate ng Rain Celestial Realm. Sa likuran niya, sumunod ang 35 matatanda, sina si Tunan, Wang Wei, Hu Huan, at iba pa. Ang isa pang tao na masyadong abala ni Wang Lin para bigyang pansin ay nakasakay din sa Rain Celestial Realm. Ang taong iyon ay ang pilak na babaeng bangkay. Kasabay nito, sa isang liblib, inabando ng planeta sa hilagang rehiyon ng Alliance, ang planeta ay yumanig ng marahas at nahati sa isang krus. Isang matandang may puting buhok ang lumutang palabas na natatakpan ng buhok ang mukha. May kumikislap na kristal na liwanag sa kanyang harapan. Isa itong Rain Furnace. Wang Lin. Hindi mo matatakasan ang mga kalkulasyon ko. Sa sandaling ito, tinatangay ng ihip ng hangin ang magulong buhok sa mukha ng matanda, na nagpapakitang siya ay All Seer.